Sa piging, ang kanyang date ay ang kanyang kaklase sa high school, at nagulat din ang babae nang makita ang si na iyon. Pareho silang nahiya at nag-usap lang ng kaunti. Hindi niya inakala na darating ang araw na magiging payat siya ng ganito, salamat sa kanya. Nang marinig ang mga salitang ito, nagitngit ang ngipin ng babae. Lumalabas na noong high school, si Tigin-an ay madalas na tinutukso at binubuli ng iba. Dahil lang sa ang kanyang ama ay nagtatrabaho sa isang kumpanya ng damit panloob, at siya ay isang matabang babae, inakala ni Tigin-an na si Phoebe ay tunay na mabait sa kanya. Hindi siya kinutya, ngunit hindi niya inakala na hihilahin siya pababa ni Phoebe sa harap ng lahat ng kanyang kaklase na nagdulot sa kanya ng sakit sa loob. Pati ba naman ikaw ay gusto mo rin akong lokohin? Galit ako sa iyo. Pagkatapos ng graduation, naging manunulat ang babae, ngunit gusto ng kanyang ama na pamunuan niya ang Lingerie Empire. Upang tutulan ang kanyang ama, pinili niyang umalis hanggang sa dumating ang isang imbitasyon na nagsasabing dapat siyang umuwi at pamunuan ang kumpanya upang mapabago ang isip ng kanyang ama. Kaya't pumirma siya ng 3 taong kontrata sa kanyang ama. Kung gayon, ngayong araw ay pumirma tayo ng 3 taong kasunduan. Sa loob ng 3 taon, magdadala ka ng mga akda na kumakalat sa Hilaga at Timog at isang gwapong manugang pabalik sa iyong bayan. Kung hindi, uwi ka at pamunuan ang negosyo ng pamilya. Sige, kung gayon, hihintayin kita ng 3 taon. Nang isang araw na lang ang nalalabi sa 3 taon, si Tigin-an ay napilitang mag-date at naghintay siya buong hapon. Lahat sila ay mga taong hindi karapat-dapat. Sa oras na ito, hindi pa rin nakalimutan ng kanyang ama na paalalahanan siya tungkol sa mana na ipahayag pagkalipas ng 3 oras, pag-ibig ng ama. Sa puntong ito, si Tigin-an ay talagang nainip na parang langgam na gumagapang sa mainit na kawali, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Sa kabilang banda, hiniling ni Phoebe sa kanyang assistant na subaybayan ang bawat galaw ni Tigin-an kung mayroong mag-date. Hayaan ang assistant na gumawa ng kasinungalingan, lumipas ang oras bawat minuto. Sa oras na ito, tumawag si Phoebe. Inutusan ang kanyang ina na pumunta sa date, tingnan kung mayroong angkop na manugang na may uwi. Aba, kung gusto mo talagang maghanap, pumunta ka sa dating sulok sa parke. Siguradong maraming ordinaryong babae doon. Sige, pagkababa ng telepono, tumawa si Phoebe na parang baboy. Sumunod ang kanyang tiyahin sa sinabi ng kanyang anak at pumunta sa lugar. At tunay nga, nakakita siya ng isang babaeng nagde-date. Lumapit siya at tiningnan ng mabuti, isa pala itong kakilala. Ang ganitong uri ng tao, na alam mula sa ugat hanggang sa apelyido, ang pinakaangkop na tao sa kanyang paningin upang maging manugang. Nang makita ni Tigin-an ang tiyahin, nagulat din siya dahil mahigit 10 taon na silang hindi nagkita. Sino ang mag-aakala na habang tinitingnan ang tiyahin, mas nagugustuhan niya, ordinaryo. Normal, single pa rin si Tigin-an. Nang marinig ito, naunawaan agad ni Tubise na gusto siyang i-set up ng tiyahin niya sa kanyang anak, napakatalino niya. Nagmadali siyang umalis, nakita ng tiyahin na umalis si Tubise at hinila si Tigin-an para kumain. Hindi nagtagal pagkaupo nila, lihim siyang nagpadala ng text message sa kanyang anak. Hindi nagtagal, dumating si Tubise. Nang makita ni Tigin-an ang dominanteng si, nahiya siya ng sobra na gusto niyang maghukay ng butas sa lupa. Nang umupo ang dalawa, nagsimulang magtanong ang tiyahin ng detalyado at single pa rin sila. Tigin-an, ano sa tingin mo ang anak kong si Phoebe? Nang marinig ang sinabi ng tiyahin. Nang marinig iyon, hindi alam ni Tigin-an kung paano sasagutin. Nang marinig niya ang telepono na nagri-ring, dali-dali siyang lumabas para sagutin ang tawag. Nang lumabas ang babae, sumunod din si Phoebe. Narinig lamang niya ang ama ni Tigin-an na humihiling sa kanya na umuwi at pamunuan ang negosyo ng pamilya. Sino ang gagamit ng napakahalagang bagay tulad ng kasal ng kanyang anak na babae para manakot? Bukod pa rito, hindi naman ako hindi makapagpakasal. Ayaw ko talagang pamunuan ang lingerie company mo. Paano na ngayon, 0 minuto na lang ang natitira, saan ako makakahanap ng boyfriend? Pagkababa ng telepono, narinig ni Tigin-an ang pangutya ng si. Nadiskubre ang sugat ni Tigin-an at umalab ang galit niya. Hindi ba't palagi mo akong gustong makitang tumawa? Masaya ka na ba ngayon? Nasiyahan ka na ba? Hindi inakala ng sihi na ang kanyang mga walang malay na biro ay nakasakit kay Tigin-an. Nakaramdam siya ng pagkakasala at dali-daling sinabi na handa siyang pakasalan si Tigin-an. Nang marinig ang mga salitang ito, hindi makapaniwala si Tigin-an. Ang mas hindi kapani-paniwala ay ang reaksyon ng kanyang tiyahin. Magpapakasal na kami bukas. Kayo po ba ay magdidiborsyo? Kung gayon, pumunta po kayo sa pangalawang silid sa kaliwa. Dito po ang proseso para sa kasal. Kami po ay magpapakasal. Ang mga salita ng dalawa ay nagpalito sa kawani. Muling nag-react, dali-daling ginawa ng babae ang kanilang marriage certificate. Kayo ba ay kusang loob na nagpakasal at naging mag-asawa? Tingnan mo na lang, ang mga salita ni Tigin-an ay nagdulot ng higit na pagkalito sa kawani. Matapos makumpleto ang lahat, lumabas ang dalawa. Agad na nasalubong ng ina ang dalawang magulang na naghihintay sa kanila sa pintuan. Natakot ang ama ni Gin-an na magsinungaling ang kanyang anak, nakuha na ang marriage certificate, masayang-masaya ang ama.
Sino ang mag-aakala na ang mga salita ni Gin'an ay magpapalito sa dalawang matatanda? Napag-usapan na namin ni Dif Bifid. Balak naming magpakasal bukas. Bukas? Ang mga salita ni Gin'an ay nagpatulala rin kay Dif Bifid. Ang dalawang magulang, na matalino na parang unggoy, ay napagtanto na sina Gin'an at DC Bifid ay nagpakasal na, at iminungkahi na manatili silang dalawa sa iisang silid. Kung gayon, manatili na lang kayo sa iisang silid ng hotel ngayong gabi, magbubuk ako ng silid para sa inyo. Ang mga salita ng biyanan ay nagpalito kay Gin'an. Dahil sa takot na mabunyag, nagmamadaling sinabi ni Bifid, lahat ng ginagawa mo, ma, ay swerte. Si Gin'an ay napilitang sumang-ayon. Kinaumagahan, nagkaroon sila ng isang ordinaryong seremonya ng kasal, ngunit kakaunti ang mga bisita. Pareho silang nangangailangan ng kasal. Kailangan ni Gin'an ng kasal upang mapigilan ang pagpuwersa ng kanyang ama na magpakasal. Kailangan din ni Bifid ng kasal upang harapin ang kanyang ina at ang mga shareholder. Nang ipahayag ng pari ang kanilang panata ng pagmamahalan, maaari mo nang halikan ang iyong nobya. Nako, habang hinahalikan ni Disu ang nobya, bigla niyang binitawan ito na nagpakaba sa mga bisita. Pagkabawi ng mga bisita, isinagawa ni Bifid ang isang perpektong yakap na nagpalakpakan sa lahat. Sa simula, dapat sana ay malaya sila ngayong gabi, ngunit hindi inaasahan, sinadya ng tiyahin na ilagay ang longan at red dates sa kama, na nagpapahiwatig na dapat silang magkaroon ng anak sa lalong madaling panahon. Sa kabilang banda, binalaan ng ama ni Gin'an si Bifid. Sinabi sa kanya na dapat niyang tratuhin ng maayos ang kanyang anak, kung hindi ay hindi niya ito palalampasin. Ang dalawang matandang tusong tao ay sinadya na kalimutan ang kanilang mga bag. Ma, nakalimutan ko rin ang bag ko. Nakita ng ina na sabik ang kanyang anak, na labis na nagpasaya sa kanya. Matapos umalis ang dalawang matanda, sinimulan na ng ang pangunahing paksa. Sino ang mag-aakala na agad na ilabas ng lalaki ang pinirmahang kontrata, na may bisa ng 1 taon? Pagkatapos ng 1 taon, maghihiwalay tayo. Ang kasal ay hindi isang biro, dapat nating pag-isipan ng mabuti. Sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari pagkatapos ng 1 taon? Sa panahon ng kontrata ay walang pisikal na relasyon, hindi pinahihintulutang ibunyag ang pribadong buhay ng bawat isa, dahil ginawa iyon ni Sujayan-an. Ito ay dahil may sama ng loob siya kay Lubuyan dahil sa pangungutya, sa panahon ng kontrata ay hindi pinahihintulutang makipag-ugnayan sa iba, kung magagawa mo iyan, mabuti. Kaya, mabilis na nagkasundo ang dalawa. Kinabukasan, paggising pa lang ni Sujayan-an, nakita ni Ginang Lu ang katiwala sa bahay ni Lubuyan na nagmamaneho ng Ferrari upang sunduin siya. Nagulat siya nang makita ang eksena sa harap niya. Ang bagong asawa ng Sisi ay hindi makatagal sa pag-iisa, kaya kasama ang kanyang matalik na kaibigan ay pumunta siya sa bar upang maghanap ng lalaki at hindi nakalimutang mag-post ng status sa social media bago umalis. Nakita ito ng Sisi habang nagpupulong, iniwan ang ilang maliliit na proyekto upang pumunta sa bar at hulihin ang kanyang asawa. Pagdating ng dalawa sa bar, nakita ng matalik na kaibigan ni Sujayan-an na mahilig sa lalaki ang isang lalaki sa bar counter. Agad itong sinadyang akitin at diretsong hinila ang lalaki sa harap ng maraming tao. Ang resulta ay naiwan si Sujayan-an sa bar. Walang ibang pagpipilian, ginaya rin niya ang kanyang matalik na kaibigan na may kaakit-akit na anyo at naglakad patungo sa bar counter. Nakita niya ang lalaki sa bar counter na kumindat, umiling, ang ekspresyon ay nagulat sa mga kalalakihan sa paligid. Tiningnan mabuti ng lalaki, lumabas na ito ay si Sujayan-an, ang kanyang kaklase sa high school. Ikaw ba si Sujayan-an? Ako ang iyong dating kaklase, si Zhang Junkai. Sa sandaling ito, labis na nahihiya si Sujayan-an, umabot sa sukdulan ang kanyang pagkapahiya. Si Zhang Junkai, upang hindi mapahiya si Sujayan-an, ay nagmungkahi na uminom sila ng 1 baso bilang matandang magkaibigan. Hindi makatiis si Sujayan-an sa alak, at nalasing na siya pagkatapos ng 3 baso. Sa sandaling ito, dumating ang Sisi sa tamang oras, nakita ni Lubuyan na lasing ang kanyang asawa, kaya agad niya itong dinala pa uwi. Pagdating sa bahay, hindi siya naging matigas ang ulo, sinubukan niyang gumawa ng mga aksyon sa Sisi, na nagpakalat ng mga hormone sa katawan ng Sisi. Walang magawa si Lubuyan kundi itali siya sa kama. Kinaumagahan, nang magising si Sujayan-an, naalala niya ang nangyari kagabi, talagang naramdaman niya na siya ay sumobra. Plano niyang samantalahin ang pagkakataong hindi pagising ang Sisi upang tumakas, ngunit pagdating niya sa pinto ay nakabangga niya ito. Nakita niya si Lubuyan na may 6-pack abs at perpektong lalamunan, hindi niya mapigilang lumunok at napagtanto na nawalan siya ng kontrol sa sarili. Naisip ni Sujayan-an na sana ay masampal niya ang kanyang sarili ng ilang beses. Mas lalo siyang nahihiya nang matuklasan ng Sisi ang kanyang mukha na nahuhumaling. Kailan ka pa naging ganito kahipon, ang sama mo talaga. Pareho lang, nang makita ni Lubuyan ang lahat, natakot si Sujayan-an at tumakbo palayo. Pagbalik sa kanyang silid, inihanda niya ang kanyang mga gamit upang iwanan ang mapanganib na lalaking ito. Ang resulta ay natuklasan niya kung anong uri ng regalo sa kasal ang ipinadala ng kanyang ama. Nagpadala ang ama ng kanyang anak na babae ng napakaseksi na damit. Dahil dito, si Sujayan-an ay talagang hindi nangahas na makipagkita sa sinuman, dali-dali niyang inihagis ang mga damit sa ilalim ng kama.
Pagbalik sa bahay, kahit na sinubukan niyang magsulat ng nobela, ang tanging nasa isip niya ay ang larawan ni Lubuyan na may six-pack ebis paano pa siya makakapagsulat ng nobela. Sa sandaling ito, sinabihan siya ng katiwala na bumaba at kumain. Sinabi niya upang maiwasan ang pakikipagkita sa SE na hindi siya naguguto. Narinig ng SE sa ibaba na hindi bababa si Sujayan An para kumain, kaya sinadya niyang putulin ang internet sa bahay. Dahil sa pagiging nasa isang mahirap na sitwasyon, napilitan si Sujayan An na bumaba. Nakita niya si Lubuyan na may hawak na remote control, galit siyang humingi upang kunin ito. Ngunit mas mataas ang fee sa iyo, hindi tayo maaaring magkaroon ng anumang pisikal na kontrata. Bitawan mo ako, hindi ko inaasahan na ganyan ka. Sinamantala ng Isifi ang pagkakataon at hindi nakalimutang tuksuhin si Sujayan An, galit na sinipa ng dalaga ang paa ng si. Sa sakit, binitawan ng Isifi ang remote control, kinuha ito ni Sujayan An at pinindot ng random, ang resulta ay na-activate ang security system at ang dalawa ay nakulong sa silid. Nararamdaman na hindi siya makalabas, labis na nag-alala si Sujayan An. Narinig niyang nagriring ang telepono ng Isifi, kaya para makaganti sa hindi pagpapalabas sa kanya, binaba niya ang tawag, tumakbo sa hagdan at ikinulong pa ang pinto. Sa isang party, pumunta ang asawa ng Isifi upang hanapin ang Isifi, ngunit pinalayas ng manager. Nakita ni Lubuyan kung paano tinrato ang kanyang asawa. Sa galit, binili niya ang kabilang kumpanya. Ang mga salita ng Sisi ay ikinagulat ng manager at ni Hanruxi. Hindi siya madaling mamuhunan sa isang kumpanyang walang potensyal. Bakit biglang nagbago ang desisyon niya ngayong gabi? Handa akong mamuhunan ayon sa inyong pagtatasa ng presyo. Hindi ito ang estilo ni Buyan. Sa kabilang banda, lumabas si Tigin An na may pusong nagdadalamhati. Sa oras na ito, naramdaman niya na walang-wala na siyang pag-asa. Kapag kinansela ng manager at niya ang kontrata, nangangahulugan ito na gumuho na ang kanyang pangarap. Hindi na rin naman siya makakapagsulat ng nobela, at sa huling pagpupumilit, handa na siyang burahin ang susunod na bahagi. Narinig niya muli ang isang pamilyar na boses, dahil lang ba sa isang beses na pagtanggi ay ganoon ka na ka ba? Gusto akong kanselahin ni Chairman FB Fidfit, tapos na ako. Nakita ni DCB Fidfit ang paghihirap ng kanyang asawa, at tanging ang pagpapagaan ng loob niya ang magagawa niya, dahil lang sa isang beses na tinanggihan ka, ikinaila mo na agad ang iyong sarili. Nang marinig ang mga salita ni DCB Fidfit, nagpa siya si Tigin An na bumangon at magpakatatag muli. Kinabukasan, maagang dumating ang Sihi sa kumpanya ng chairman para pumirma sa kasunduan. Ginawa niya ito para kay Tigin An. Pagkalabas niya ng pinto, nakita niya si Tigin An na papunta sa kumpanya, kaya nataranta siya at tumakas. Ang pagtakas ng Sihi ay nagpalito sa kanyang assistant na hindi maintindihan ang nangyayari. Nagmamadaling umalis ang assistant at ang lalaki sa likod ng haligi ay dahan-dahang huminga. Hindi siya naglakas loob na huminga ng malalim, baka malaman ni Tigin An at matapos na ang lahat. Nang hapong iyon, dumaan ang assistant sa isang cave at nakita si Tigin An nakasama ang isang lalaki. Dali-dali siyang bumalik sa kumpanya para magulat kay DCB Fins. Samantala, walang kamalay-malay si Tigin An sa cave, patuloy pa rin sa pakikipag-usap ng malaya, pero hindi pa ako nakakaranas ng pag-ibig, at ako pa ang asawa ng Si, at malabo pa ang lahat. Hindi ba't mayroon ka ng modelo sa bahay mo? Hindi ba't narito na iyan ang asawa ko? Ang mga salita ng matalik na kaibigan ay nagpaalala sa kanya. Pagdating kay DCB Fidfit, ang pagpuna sa SE ang nangungunang pagpipilian. Sa kabilang banda, nang malaman ng Sihi na nakikipag-date ang kanyang asawa sa ibang lalaki, dali-dali siyang naghanda upang pumunta sa cave at hulihin sila. Samantala, pagkalabas ni Tigin An, nakatanggap na siya ng tawag mula sa SE. Mula sa unang pangungusap pa lamang, ipinakita na niya ang kanyang pagsubaybay. Walang ganang makipag-usap si Tigin An sa kanya, kaya direkta niyang pinatay ang tawag. Nang makita ng Sihi na pinatay ni Tigin An ang tawag, galit siyang naghanda na umuwi upang singilin siya. Pagdating niya sa pinto, nakasalubong niya si Kihiksan na nagpipilit na hilahin siya para kumain. Sa puntong ito, walang ganang kumain si DCB Fidfit, kasama siya. Sinabi niya, DCB Fidfit, ano bang nangyayari sa kanya? Nakapagpareserba na ako sa restaurant, pero wala siyang oras. Si Tigin An ay umuwi at sumugod sa silid-aralan para manood ng video ng mapangahas na si, ganap na nakalimutan ang tungkol sa lakas ng tunog. Si ECB Fidfit, na nasa labas ng silid, ay inakala na hindi kinaya ng kanyang asawa ang kalungkutan at ginagawa niya ang isang nakakahiyang bagay sa silid. Mas lalo siyang naging mausisa mula sa labas, halika rito, mahal ko, ipagpatuloy mo. Narinig ni ECB Fidfit ang tunog mula sa silid, kuryosong gumapang siya patungo sa pintuan para makinig. Ano ang gusto mong gawin ko? Sa tingin ko, dapat mong paalisin muna ang iyong kaibigan na kamag-anak. Kayo ay nakatira sa iisang bahay. Hindi maiiwasan na isipin ng iba na ito ang bahay ko, nagtataka ako. Isang malayong kamag-anak, paano naging mas mahalaga kaysa sa pagmamahal na binuo natin sa loob ng mahabang panahon? Nagparehistro ng kontrata ang Si, pagkatapos ay narinig niyang sinabi ng assistant na si Tigin An ay namimili kasama ang isang lalaki. Iniwan niya ang milyong-milyong halaga ng kontrata upang ipahayag ang kanyang pagmamay-ari sa kalaban sa pag-ibig.
Si CB Hidegit ay lumitaw sa shopping center na lubos na ikinagulat ni Tijian dahil ang CE ay abala sa libu-libong trabaho. Paano siya makakasama sa kanyang asawa sa kontrata sa pamimili? Hindi ba't abalang-abala si Hidegit sa libu-libong gawain? Bakit ka naman napakaluwag sa oras para samahan akong gumawa ng mga mababang uri ng libangan na ganito? Kung isang araw malaman ng iba na ikaw si Hidegit, gaano ako kahihiya? Sa sandaling iyon, tumawag ang lalaking umiibig kay Tijian. Nang marinig ng isihi ang boses ng lalaki, agad niyang inagaw ang telepono para ipahayag ang kanyang pagmamay-ari, selos na pinatay ang tawag. Upang mapanatili ang kanyang asawa, gaya ng isang ordinaryong nagmamahalan, dinala ng CE ang kanyang kasintahan para kumuha ng litrato at mamasyal. Upang matupad ang hangarin ng kanyang asawa, pinasuot ng CE si Tijian ng uniforme ng katulong. Ang dalawa sa mall ay naging sentro ng atensyon na nagdulot ng patuloy na pagkuha ng litrato mula sa mga nanonood dahil sa kanilang labis na pagiging perpektong magkapareha. Nang makita ni Lubanyan ang dami ng tao sa mall na nakakaistorbo sa kanilang date, hinila niya si Jayanan palayo. Sa kabilang banda, si Jasmine, upang malaman kung bakit naging malamig si Lubanyan sa kanya kamakailan, ay inimbitahan ang kanyang assistant para kumain, isang bagay na hindi pa niya nagagawa. Bagamat sinabi niyang iniimbitahan niya itong kumain, may kaunting paghamak sa kanyang puso para sa assistant. Nang ibigay ng assistant ang menu kay Jasmine, sino ang mag-aakala na kukunin niya ang baso ng alak ng may paghamak? Nang makita ng assistant ang eksenang ito, parang tinutusok ang kanyang puso dahil mahal din niya si Jasmine. Nang matapos ang nakakapagod na araw, sa wakas ay nakapagpahinga na rin ang dalawa. Ngunit biglang dumating ang tiyahin, ang tanging layunin niya ay palalimin ang relasyon ng dalawa at ang pinakamaganda ay magkaroon sila ng anak. Pagsapit ng hapunan, direktang sinabi ng tiyahin na may seryosong bagay siyang kailangang pag-usapan sa kanila. Kailan ninyo planong magkaanak? Muntik nang masamid si Jayanan sa tanong ng tiyahin. Dahil takot malaman ng ina na ikinasal sila noong Hulyo, sadyang iniba ni Lu ang usapan at pilit na lang na sumagot si Jayanan. Sa huli, pumayag din ang tiyahin kahit labag sa kalooban. Kinagabihan, dahil sa takot na maghinala ang ina, inimbitahan ni Lu si Jayanan na matulog kasama siya, ngunit mariin itong tinanggihan ni Jayanan. Akala ko hindi ka na makapagpigil. Bilang asawa mo, paano ko hahayaang mainip ang aking asawa? Kasalanan ko. Pagkatapos mang-asar kay Jayanan, umalis si Lu at naiwan si Jayanan na may gulo-gulong isip. Sa sandaling iyon, tila may dalawang figura na naglalaban sa kanyang isip. Ang isa ay nagsasabing dapat matulog si Jayanan kay Lu, habang ang isa naman ay nagsasabing si Lubanyan ay isang babaero lamang. Nang makita niya si Lubanyan na lumabas pagkatapos maligo at masilayan ang perpekto at seksing katawan ni Lu, hindi na siya nakapagpigil. Kinabukasan ng umaga, pagkadilat ng kanyang mga mata ay nakita niya ang isang lalaki sa kama. Bilang instinctive reaction, direktang sinipa niya si Lu kaya nahulog ito mula sa kama. Upang matagumpay na makabuo ng anak ang kanyang asawa, dinala ni Lubanyan si Jayanan na kumain ng street food. Nang makita niyang masarap kumain si Jayanan, kinuha niya ang kanyang telepono at kinunan ng litrato ito at in-upload sa social media. Hindi niya inaasahan na makikita ito ni Jasmine at tatawagan si Lubanyan upang pagsabihan, ngunit hindi pinansin ni Lu ang kanyang maliliit na panlilinlang at direkta siyang pinatayan ng tawag. Galit na nagdaos ng press conference ang bagong manager, kinukutya at iniinsulto si Jayanan. Ngayon, kumalat sa internet ang isang larawan ni Lubanyan at ng isang babaeng nakasuot ng kasuotang katulong na nagde-date sa mall. Ano ang masasabi mo tungkol dito? Ang layunin ni Jasmine ay gamitin ang pressure mula sa media upang pilitin si Lubanyan na isapubliko ang kanilang relasyon. Pagkatapos, sinamantala niya ang pagkakataong ito para ipaalam sa media na si Jayanan ang third party na sumisira sa kanilang relasyon. Kinabukasan, nakita ni Jayanan ang mga negatibong balita tungkol sa kanilang dalawa. Ang ulat ay nagsasaad na si Lu ng Lugru, si Lubanyan, na siya ring kanyang asawa, ay nagsimula ng bagong relasyon sa isang batang babae sa fashion industry. Gayunpaman, ilang taon nang mahal ni Lubanyan ang sikat na aktres na si Henry, ngunit nananatili pa ring single. Malinaw na itinuro ng balita na si Jayanan ang third party. Nang marinig ang balita, galit na sinabi ni Jayanan na gusto niyang wakasan ang kasal niya kay Lubanyan. Sa kabilang banda, nang makita ni Jasmine ang mga negatibong balita online, tuwang-tuwa siya at naisip, tinutulungan ako ng langit, kaya tutulong din ako. Nais niyang gawing kahiya-hiya si Jayanan, at mula noon ay mawala ito sa pamilya ni Lubanyan. Kinabukasan ng umaga, hinanap ni Jasmine si Jayanan at diretsahang hiniling na lumipat ito mula sa bahay ni Lubanyan, sinasabing ito ay para sa ikabubuti ng lahat. Sinabi ito ni Jasmine para lang ipaintindi sa mga tao na tumakas si Jayanan dahil sa pakiramdam ng pagkakasala. Sa sandaling lumabas si Jayanan ng bahay, agad na inabisuhan ni Jasmine ang kanyang mga tagahanga na harangin si Jayanan. Sa hindi inaasahan, isang malaking babae ang sumugod upang atakihin si Jayanan, ngunit nahawakan siya ni Lubanyan. Nabighani ang babae nang makita niyang si Lubanyan iyon. Tumulo ang kanyang laway sa sahig. Nakita ng mga security guard na pinalibutan ng mga tagahanga si Lu, kaya dali-dali silang lumapit upang paalisin ang mga ito.
Nang gabing iyon, nagdao si Lubanyan ng press conference. Gusto niyang isapubliko ang kanyang pagkakakilanlan at ni Jayanan. Nang makita ni Jasmine na inilagay ni Lubanyan si Jayanan sa entablado, kinabahan siya ng husto, halos lumabas ang kanyang puso mula sa dibdib. Ang sumunod na nangyari ay mas lalong nagpatumba sa kanya. Susunod, nais kong formal na ipakilala sa lahat, ang ambasador ng imahe para sa press conference na ito, at siya rin ang aking asawa. Nang marinig ang mga salitang ito, tuluyang bumagsak sa sahig ang mapanlinlang na tao, tunay ngang hindi nakakuha ng manok, nawalan pa ng palay. Kinabukasan ng umaga, pagdating ni Jayanan sa kumpanya, tila isang pambansang kayamanan siya kung tratuhin ng kanyang boss, isang pagtrato na lubhang naiba kumpara dati. Upang suportahan ang kanyang asawa, inimbitahan pa ni Lu ang isang nangungunang chef para maghanda ng almusal at ipinadala pa ito sa kumpanya kung saan nagtatrabaho si Jayanan. Ginang Lu, ito po ang almusal na inihanda ni Lu para sa lahat, bilang pagdiriwang sa panibagong record na naabot ng inyong nobela sa dami ng clicks. Ang kilos ni Lu ay nagdulot ng paghanga sa ilan at inggit naman sa iba na ginagawang halimbawa ang babaeng nasa harap nila. Nakita ni Jasmine na nakakuha ng si Jayanan, kaya't dahil sa inggit, nagsimula siyang guluhin si Jayanan. Ginang Lu, sa ganda mo, bakit hindi mo inimbitahan ang lahat sa isang selebrasyon? Nakita ng kasamahan sa tabi ang babaeng ito, at dahil sa matinding galit, direkta nitong sinubuan ng piraso ng cake ang bibig niya. Sa tanghalian, nagpadala si Lu ng walang limitasyong credit card sa kanyang asawa. Nakita niyang may masamang intensyon ang kasamahan kay Jayanan, kaya't galit siyang humarang sa pagitan ng dalawa na ikinagulat ni Jayanan. Pagkaalis ng boss, nagsimulang magulo ang tusong kasamahan. Akala niya ay bobo lang si Jayanan at gusto niya itong lokohin sa isang mapait na paraan. Sa pilitang kumain ng mamahaling pagkain, ayaw ni Jayanan na maapektuhan ang kalooban ng lahat, kaya hindi na siya nakipagtalo. Ngunit ang hindi pagtatalo ni Jayanan ay hindi nangangahulugang hindi na nagmamalasakit ang boss. Pagkatapos kumain, handa na sana si Jayanan at ang iba pa na magbayad nang marinig nila ang waiter na nagsabing ang kabuang halaga ay 5,871 yuan. Natigilan si Jayanan pagkarinig nito dahil mayroon lang siyang kabuang 3,000 yuan. Akala niya ay tatawag siya, kailuban niya nang makita niya ang boss na dala ang itim na card upang tulungan ang kanyang asawa. Alam ng boss na kulang ang pera ng kanyang asawa para bayaran ang inanyayahan nitong mga kasamahan, kaya malakas niyang ibinigay sa kanyang asawa ang isang walang limitasyong itim na card. Dahil dito, labis na naiinggit si Jasmine sa tabi. Kung tingin mo ay hindi maginhawa ang credit card, tinulungan din kitang magbukas ng Alipay Intimate Pay, walang bitag doon. Ang amo sa pagkakataong ito ay nagbigay ng sweldo na nakagulat sa lahat ng kasamahan, lalo pang nainggit ang tusong babae sa tabi niya. Si Jayanan ay niloko ni Chaksan sa isang buong kalye ng paghihirap. Hindi siya pinatahimik ni Buyan, ang babaeng katatapos lang kumain ay hayaan siyang magbayad mag-isa. Sige, akala niya si Jayanan ay isang madaling lokohin, gustong magpahirap ng matindi, ngunit hindi niya inaasahang napahiya siya ng isi mismo sa lugar. Ito ay ganap na ikinagulat ni Chaksan. Pagkatapos magsalita, hinila ni Buyan si Jayanan paalis, ang tusong babae ay nanatili sa kinatatayuan, galit na galit. Pagkabalik pa lang sa pinto, nakita na ang dalawang fan na humahanga kay Buyan, kaya kailangan pang magbigay ng mas maraming dog food sa nobela. Sige, mahal namin kayo. Nakita ni Jayanan ang dalawang fan at agad bumuti ang masamang kalooban niya, lumakad na parang lumulutang. Ang dalawa, na nasa magandang kalooban, ay naglakad-lakad sa mall. Isang babae sa tabi ang nakakita kay Buyan na gwapo at isa sa pinakamayayamang lalaki at patuloy itong sumusulyap. Ngunit sa mata at puso ng boss ay si Jayanan lamang at hindi niya pinansin ang ibang mga babae. Nang makita ng babae na hindi siya pinansin ng boss, agad siyang lumapit. Sinabi na gusto niyang kunin ang lalaking ito, tinanong kung kaya niya siyang tanggihan ng walang awa. Nang lumabas si Jayanan, nakita niyang pilit kinukuha ng babae ang kanyang asawa sa harap mismo niya, kaya hindi na siya nakapagpigil. Agad hinawakan ni Jayanan ang braso ng boss upang patunayan ang kanyang pagmamay-ari. Kung balak mo akong tawaging ate, dapat mo siyang tawaging bayaw. Nang marinig ng babae na kasal na si Buyan, galit siyang umalis. Nang marinig ng boss ang sinabi ni Jayanan, tumawa siya ng malakas sa loob-loob niya. Nang makita niyang umalis ang babae, napakabuti ng pakiramdam ni Jayanan. Narinig ni Jayanan ang mga salitang iyon, bagay tayo para magpakasal, kaya malungkot siyang umalis. Pagka-uwi niya, ikinulong niya ang sarili sa kanyang silid, pilit na nagsusulat ng nobela, ngunit patuloy na bumabalik sa kanyang isip ang mga sinabi ng boss. Sa sandaling iyon, hindi niya rin alam kung ano ang nararamdaman niya. Muling lumitaw sa kanyang isip ang dalawang maliliit na tauhan, lahat ito ay dahil sa paghanga mo sa kagandahan ni Buyan. Hindi, tiyak na may sariling dahilan si Luzong. Sa totoo lang, si Luzong ay napakagaling na lalaki, hindi maiiwasan na may ibang babae sa tabi niya. Habang nalilito siya,
muli niyang narinig si Lubuyan na tinatawag siya sa pintuan, at ang kanyang masamang kalooban ay talagang ayaw sumagot. Sino ang mag-aakala na direktang haharangan ng boss ang kanyang daan? Itinulak niya ang boss at umalis. Sa kabilang banda, nalaman ng tusong babae na pumunta ang boss sa silid ni Sujayan An para pag-usapan ang proyekto, kaya iniwan niya ang kanyang shooting, tumakbo at nagpanggap na nagkataong nakita si Lubuyan. Nang makita ng boss ang tusong babae na lumitaw sa hotel, agad niyang naintindihan ang intensyon ni Kiksan. Sa tingin ko naintindihan mo na ako. Napakalinaw ng sinabi ko, nakalimutan mo na ang lahat. Alam kong umaarte ka, kaya kahit matapos ang kontrata, pwede pa rin tayong magkasama, di ba? Kahit matapos ang kontrata, ipagpapatuloy ko pa rin ang pananatili sa kanya. Simula pagkabata ay matalik na magkaibigan na kami, hindi kami mapaghihiwalay. Maraming beses siyang tinanggihan ng boss, kaya't nagtanim siya ng galit at direkta niyang ipinagkalat ang chismis sa internet, at ng gabing iyon ay nilasing niya ang sarili. Inakala niyang kaawaan siya ni Lubuyan, ngunit sa huli ay muli siyang malamig na itinulak ng boss. Sa kabilang banda, nalaman ni Sujayan An na muling pumunta si Kiksan sa hotel, kasama ang boss, kaya't ang kanyang masamang kalooban ay nagpatakbo sa kanya sa bar. Gusto niyang mag-relax at ayaw niyang isipin si Lubuyan, ang masamang lalaki. Nang makita ng boss na medyo gabi na at hindi pa rin bumabalik si Sujayan An, labis siyang nag-alala at naghintay sa pintuan. Pagdating ni Sujayan An sa sandaling iyon, nagalit ang boss, direktang itinulak si Sujayan An sa dingding, na ikinagalit ni Sujayan An, "Tignan mo nga, hindi ako si Hanrixi." Ang mga salita ni Sujayan An ay nagpatuliro sa boss, hindi niya inakala na malalaman ni Sujayan An ang nangyari sa kanya sa hotel. Nakita mo na ang balita. Nag-aalala ka, hindi ba? Wala akong pakialam, kung gusto mong makasama si Hanrixi, wala akong pakialam, ngunit huwag mo rin akong pakialaman. Malinaw na nag-aalala, ngunit sinasadya pa ring magsalita ng masasakit na salita. Talagang pinahihintulutan ang opisyal na magsunog ng apoy, ngunit hindi pinahihintulutan ang mga karaniwang tao na magsindi ng lampara. Hanggang kailan mo gustong makasama si Hanrixi? Wala akong pakialam, mula ngayon wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Ang mga salita ni Sujayan An ay lubos na nagpabigla sa kanya. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang galit na galit si Sujayan An. Nang mahimasmasan, nagmamadali siyang bumalik upang humingi ng tawad. Kumatok siya sa pinto ng matagal, ngunit walang nagbukas. Pagkatapos ay pinakuha niya sa katulong ang susi ng silid. Pagbukas ng pinto, walang taong nakita sa silid. Nakita ng boss na may regla ang kanyang maliit na asawa, kaya't masigasig siyang nagdala ng iba't ibang uri ng sanitary napkin, at maingat na ipinaliwanag ang paggamit ng bawat uri. Ang uri na ito ay gawa rin sa bulak, ngunit mas manipis at mas mahangin at may mas mahaba pa. Para matulungan kang hindi magkaroon ng 360-degree leak sa gabi ay ang pinakamahusay na pagpipilian para sa magandang tulog sa buong magdamag. Sa oras na iyon, labis na nahiya si Sujayan An, gusto na lamang niyang magtago. Kumuha siya ng isang papel at tumakbo palayo, hindi napigilan ng janitor sa tabi na takpan ang kanyang bibig habang tumatawa. Ang ina sa kabilang banda, matapos malaman na nagkaroon ng iskandalo ang kanyang anak at si Kiksan, ay galit na galit kaya't hindi na niya kinaya, agad siyang tumawag upang sumbatan. Wala akong pakialam, binibigyan kita ng 3 araw. Hindi, 2 araw lang, 2 araw lang ang ibibigay ko sa iyo para mahanap ang aking mahal na manugang, kung hindi, huwag ka nang lumapit sa akin. Sa simula ay gusto pa sanang magpaliwanag ni Lubuyan, ngunit sino ang mag-aakala na binabana ng kanyang ina ang telepono. Pagkatapos, nakita niya ang kanyang assistant na hingal na tumakbo papasok. "Lusong, ano ang problema mo at ni Emma Su?" Umalis siya ng bahay. Ang mga salita ng assistant ay malinaw na nagpapahiwatig na siya ang salarin. Agad na nagbago ng paksa ang assistant, sinabi na ano ang iskandalo mo at ni Kiksan sa hotel, paano hindi magagalit. Ang boss na may matinding pride ay hindi marunong magtapat ng pag-ibig, kaya kinailangan ng assistant na maghanap ng paraan sa internet. Ikaw ay isang profesional, ayon sa impormasyon na ipinapakita, sa China, kapag galit ang asawa, hindi mag-aatubili ang asawa na lumuhod, ito ay 79% na mapapatawad. Paano luluhod si Lubuyan, isang taong laging mayabang, sa harap ng isang babae? Kailangan ng assistant na payuhan siyang bumili ng bulaklak para suyuin siya. Ngunit hindi inaasahan, mas gugustuhin pa ng boss na mamatay kaysa suyuin ang kanyang asawa. Sinabi ni Lubuyan sa kanyang assistant na maghanda ng press conference, gusto niyang linawin ang iskandalo. Nang marinig ito ng assistant, nataranta siya, kapag nilinaw mismo ni Lubuyan, malinaw na sinasabi niya na siya mismo. Si Kiksan ang ikatlong partido na sumira sa pamilya ng iba, at ito ay sisira sa kanyang kinabukasan. Mahigpit na hiniling ng assistant sa kanya na kausapin si Kiksan, para linawin niya mismo ang sitwasyon. Kinaumagahan, hinanap ng assistant si Kiksan. Pinayuhan ng assistant si Kiksan ng matamis, ngunit matigas siyang tumanggi. Walang nagawa ang assistant kundi sabihin na gusto ni Lubuyan na linawin mismo ang sitwasyon, ngunit pinigilan siya nito. Kapag nagalit si Lubuyan, wag na siyang umasa na makapagpatuloy pa sa entertainment industry. Kung tutuusin, naipahayag na sa publiko ang kasal ni Lusong, hayaan na lang ang lahat ng bagay.
Malinaw na nais ng mga salita ng assistant na malaman ni Ki-Heksan ang kanyang lugar at umalis. Pag-uwi, sinabi ni Lubuyan sa kanyang kaibig-ibig na asawa na alam ng ama ni Jayan at nakasal sila sa isang kontrata. Hiniling niyang bumalik siya para ayusin ito at pinag-usapan din ang tungkol sa pagtalakay sa ika-30 anibersaryo ng Sugru. Nang marinig ni Sujayan na magkakaroon ng anibersaryo ang kanyang ama, hindi niya maiwasang maalala ang mga eksena noong nasa eskwelahan pa siya. Ito ang pinakabagong disenyo ng aming underwear, gamit ang pinakamahusay na materyales. Kapag isinuot mo ito, siguradong mas gaganda ang iyong figura. Ang ginawa ng ama ay nagpahiya sa guro. Mula noon, siya ay naging katatawanan sa paaralan. Saan man siya magpunta, tinutokso siya ng mga kaklase. Sa huli, hindi na nakayanan ni Sujayan, mayabang din ang prinsesa, hindi ba kayo nagsusuot ng underwear? Kung may kakayahan kayo, huwag kayong magsuot ng underwear sa buong buhay ninyo. Si Lubuyan ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob, at nang makita niyang lumakas si Sujayan, labis siyang natuwa. Sa kabilang banda, sa hindi komportabling kalooban, naantala ang press conference, si Luzong ay tiyak na isang tapat na asawa sa kanyang kasal, tapat sa kanyang pamilya. Siya at si Ingre, Lu ay may napaka-stable na relasyon, kaya't huwag na kayong mag-isip ng kung ano-ano. Tama, mas gumaan ang pakiramdam ng maliit na asawa nang makita niya ang pabatid ng paglilinaw. Sa sandaling ito, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ama, na pinauwi silang dalawa kaagad. Pagdating pa lang sa bahay, agad na inilabas ng ama ang isang sexy na set ng underwear. Nang makita ang eksenang ito, gusto na lang niyang maghanap ng butas para magtago. Ang bagong sumisikat na babae, alam na si Sujayan ang nag-organisa ng ika-30 anibersaryo para sa kanyang kumpanya, ang boss ng River City ang nagpasimula ng sayaw. Galit na galit siyang nagtungo sa amo para hilingin na umatras si Sujayan, kung hindi ay hindi niya palalampasin ang amo. Sa sandaling iyon, hindi na rin nakapagpigil si Sujayan, tinanong niya ang sarili, nagsasayaw ako sa sarili kong kumpanya, sino ang ginugulo ko at sino ang ginagalit ko? Ilang taon kaming nagsisikap ni Lubuyan at gaano karaming hirap ang pinagdaanan namin, alam mo ba? Kami lang ang magkasama, sa tingin ko dapat mong malaman ito. Kaya bakit hindi kanya niyaya sumayaw? Naapektuhan ang kalooban ng mapanlinlang na tao. Nakita ni Ki-Heksan na hindi umurong si Sujayan, kaya galit siyang nagbanta at umalis. Sa masamang kalooban, hinanap ni Sujayan ang kanyang matalik na kaibigan at isinalaysay ang pagbabanta ni Ki-Heksan sa kanya. Agad na gustong tumakbo ng mainitin ang ulo niyang matalik na kaibigan para kalbuhin si Ki-Heksan gamit ang kanyang mga kamay. Sinasabi mo na sumayaw ako sa aking taunang anibersaryo, paano ko siya nagawang pukawin ng ganito? Sinabi ng matalik na kaibigan sa kanya, si Ki-Heksan na ito ay napilitan na sasukdulan. Ilang taon nang magkasama si Ki-Heksan at Lubuyan, ngunit ikaw, si Jayan, ang pinakasalan niya, paano siya hindi magiging malupit sa iyo? Malinaw na alam ni Sujayan ang mga panlilinlang ng tusong babae. Sa sandaling ito, tumawag si Lubuyan, hiniling sa kanya na kung may oras siya, tingnan ang damit na ipinagawa niya para sa kanya. Pagkababa ng telepono, nakita niya ang damit at agad niyang nagustuhan ang pulang kulay sa unang tingin. Dito, tumawag ang mapusok na boss kay Sofia, humihingi ng isang set ng mapusok na kasuotan panlipunan. Narinig ng assistant sa tabi ang pag-uusap ng boss, agad siyang tumawag kay Ki-Heksan. Saan ba nagpapa-order ng damit para sa taunang anibersaryo si Mrs.? Kulang ako ng isang damit, pero hindi ko alam kung saan magpapa-order. Alam ng assistant na may masamang intensyon si Ki-Heksan, ngunit nagpasya pa rin siyang sabihin sa kanya ang address dahil mahal din niya si Ki-Heksan. Sa kabilang banda, pumunta si Sujayan sa tindahan para magsukat ng damit. Nang makita niya ang punong-puno ng damit sa silid, siya ay namangha. At nang makita ng kanyang matalik na kaibigan ang magagandang damit, hindi niya may angat ang kanyang mga paa. Sa sandaling ito, dinala ng staff ang damit para sukatin niya, at nang isuot niya ito, namangha ang lahat ng nakapaligid sa kanya. Isinuot ni Sujayan ang damit kasal na parang isang diwata na bumaba sa lupa. Napakaganda na walang sinuman ang nangahas na lapastanganin siya. Bago pa man makareact ang lahat, nakita nila ang isang hindi inaasahang bisita. Agad na pinrovoke ni Ki-Heksan, si Sujayan. Pinrovoke, alam ang kanyang motibo, hindi siya pinansin ni Sujayan, ang lapit ba natin sa isa't isa para magbasyan? Oh, at saka, kasal na ako, Lu ang apelyido ng asawa ko, pakitawag na lang akong Inref Lu. Muling nasaktan ang damdamin ni Ki-Heksan sa sinabi ni Sujayan, kaya hindi na siya nagpanggap at hayagang hinamon si Sujayan. 1 taon pa at magdidiborsyo na kayo. Kailangan ko pa bang baguhin ang sinasabi ko? Napakabaho talaga, ang mga salita ng matalik na kaibigan ay malinaw na patama kay Ki-Heksan. Kahit ang isang hangal ay maiintindihan na nagpagalit kay Ki-Heksan hanggang sa puntong gusto na niyang sumabog. Nasa labas ka at kumakapit kay Luzong nang hindi bumibitaw at sinasadya mo pang magpakuha ng litrato. Sino ka ba para kausapin ako dito? Ano ang kinalaman mo sa akin?
Ano ang kinalaman ng problema ni Sujayan An at Lusong sa iyo? Huwag kang maging walang kahihiyan na kumapit sa asawa ng ibang tao. Ang matalik na kaibigan ni Sujayan An ay hindi kasing dali kausapin tulad ni Sujayan An. Sinabi niya na siya ay isang malaking bituin, ngunit kusang loob na naging ikatlong partido. Pagkatapos magsalita, sabay silang umalis, iniwan si Kifeksan na nakatayo, galit na galit hanggang sa puntong halos umuusok na. Isang mahirap na mag-asawa ang unang dumalo sa party, at sa kasamaang palad, pareho sila ng kulay ng damit ng isang masikat na celebrity, si Hendrixie, na nagdulot ng pagkalito sa mga nakapaligid. Elgraklu, pareho kayo ng kulay ng damit ni MS Han, o kailang ba kayo? Elgraklu, sinabi ni MS Han na pinili niya ang pula dahil iyon ang personal na pinili ni Lusong, kaya bakit ka pumili ng pula? Nalaman ni Sujayan An ang motibo ni Ki Eksan na gusto niya itong pahirapan sa party. Nagkaroon siya ng ideya at ipinasa ang bola kay Hendrixie. Hindi inakala ni Lubuyan na ganoon kasama si Hendrixie, gusto niyang pahirapan si Sujayan An. Hindi niya hahayaan na mangyari ang gusto nito. Kaibigan ko iyan, isang designer na si Sofia, na personal na nagdisenyo para kay Jayan An. Ang disenyo ni Sofia ay laging nakatuon sa pagsasama ng karisma ng modelo. Kung kailangan mo, Yunes Han, maaari kitang irekomenda. Ang mga salita ni Lubuyan ay nagpahiya sa mapanlinlang na tao sa harap ng maraming tao. Matapos magsalita, hinila ng mapusok na boss ang kanyang maliit na asawa palabas doon. Sa party, ang ritmo ng sayaw ay masaya at nakaka-relax. Ang pulang damit at itim na suit ay salit-salit na lumitaw sa paningin ng lahat. Ang mga mata ni Lubuyan ay laging nakatitig kay Sujayan An. Nagtitiwala sila sa isa't isa, at ang kanilang karisma ay ganap na lumabas. Ang bango ng alak ay sinamahan ng sayaw ng magaling at magandang mag-asawa. Ang huling sayaw ay nagdulot ng walang humpay na palakpakan mula sa mga manonood sa bulwagan. Sa entablado ay ang magaling at magandang Paris, sa ilalim ng entablado ay si Hendrixie na nag-iisa at malungkot na umiinom. Sinamantala ni Hendrixie ang pagpunta ni Sujayan An sa banyo, at hiniling niya kay Lubuyan na imbitahan siyang sumayaw. Alam niyang tiyak na hindi siya papansinin ni Lubuyan. Ginamit ni Hendrixie ang sikreto tungkol sa isang taon nilang kontrata sa kasal bilang banta, ngunit ang natanggap niya ay ang paghamak ni Lubuyan. Ang evening gown ni Luok Xiaoxi at ang pulang damit ni Sujayan An ay parehong mula sa isang designer, at parehong maganda, kaya't inanyayahan siya ng isang Ginoo na sumayaw. Huli na dumating si Jiang Shaokai, ngunit pagpasok pa lang niya sa silid, nakita niya si Luok Xiaoxi at ang isang estranghero na sumasayaw sa gitna ng sahig. Nagsiklab ang kanyang selos, at agad niyang hinawakan si Luok Xiaoxi at hinila sa kanyang yakap. Nagtalo ang dalawa na parang nagsasayaw ng apoy, na parang sumugod si Jiang Shaokai dahil sa gulo ng kanyang kapatid. Ngunit sa totoo lang ay masayang sumasayaw ang lahat noon, at hindi na niya kailangang makialam. Nagkita ang magkapatid at uminom, at nagsimulang magkompetisyon sa pag-inom sina Luok Xiaoxi at Jiang Shaokai. Laging pakiramdam nila na may kulang sa kabilang partido, at laging gusto nilang mas marami ang mainom ng kabilang partido. Hindi mapabayaan ni Sujayan An ang dalawang lasing na ito, kaya lumapit siya para mamagitan. Biglang umalingaw-ngaw ang boses ni Lubuyan sa party, tinatawag siya. Muling inanyayahan ni Lubuyan siyang umakyat sa entablado, masiglang ipinahayag na mahal niya na siya mula pa noong bata pa sila, at mula noon ay nagpasya na siya ang kanyang magiging asawa. Nakatayo si Sujayan An sa harap niya, at sa kamay ni Lubuyan ay isang kumikinang na singsing, na nagniningning ng kaligayahan. Lumalabas na matagal nang naghanda si Lubuyan para sa kanya, simula pa lang ng araw ng kasal nila ay naghahanda na siya. Sa espasyo kung saan binabati silang lahat, madalas ay nawawala ng lugar si Hendrixie at nagiging sobra, kaya mag-isa siyang umalis. Lasing na lasing si Lubuyan, at lasing din sina Luok Xiaoxi at Jiang Shaokai, si Sujayan An lang ang gising. Binuhat niya si Lubuyan pabalik sa silid, dahil lasing na lasing si Lubuyan. Kung hindi siya aalis ngayon, takot siyang mawala ang kanyang dangal. Ngunit tinawag siya ni Lubuyan, hindi pinayagang umalis at naligo. Pinunasan ni Sujayan An ang buhok ni Lubuyan, hindi niya nakilala ang kanyang sarili sa salamin, pakiramdam niya ay napakaganda ng taong nasa salamin. Siyempre, maganda, pininturahan at nilagyan ng peluka ni Sujayan An ang kanyang buhok. Pagkasara ng ilaw para matulog, biglang yakap siya ng mahigpit ni Lubuyan, malabong tinatawag siyang huwag umalis. Sa huli, ano ang naranasan ni Lubuyan noong bata pa siya na labis siyang natatakot sa dilim. Nanatili si Sujayan An sa tabi niya hanggang umaga. At kaya't sumigaw si Lubuyan ng pangalan ni Sujayan An sa harap ng salamin kinabukasan. Lasing din sina Luok Xiaoxi at Jiang Shao, kaya hanggang sa hindi na nila alam ang kanilang mga sarili, at nang magising sila kinabukasan, hubad silang dalawa at walang kahihiyan. Sa opisina ng Lu Group, muling dumating si Hiroxi upang isalaysay ang magagandang alaala na kanyang pinahahalagahan ng mag-isa. Habang nagsasalita, lalo siyang nagiging emosyonal, pinipilit si Lubuyan na maghiwalay, kung hindi ay kakanselahin niya ang kontrata sa Lu Group. Sumunod si Lubuyan sa agos at tinugon ang kanyang hiling, nakipag-ugnayan kay Shen Yuchuan at Hiroxi upang ayusin ang pagkansela ng kontrata. Ngayon, sumama si Jiang Shao kay Luok Xiaoxi para sa isang audition, at pinahirapan siya ng direktor.
Hiniling niya na gampanan niya ang iba't ibang emosyon gamit ang isang durian. Halos naubos na ang buong plato ng durian, ngunit hindi pa rin ito nakita ng direktor. Walang tigil sa pagsusuka si Luke Xiaoxi, at palaging nasa tabi niya si Jiang Shaokai, kusang nag-alok na sasama pa rin sa kanya sa susunod na audition. Sa panulat na bilog ni Daoran, tinawag ng lahat si Sujayan An na Hingret Lu. Sa totoo lang, alam ng lahat na kung wala ang glory na iyon, halos walang nakakakilala kay Sujayan An. Ganoon ang sinasabi ng mga kasamahan sa likod niya, at ang mga panayam ng media ay nakatuon din sa kanyang relasyon kay Lubuyan at Hiruoxi. Dati ay siya ang reyna ng lingerie, ngayon naman ay si Hingret Lu, laging dala ang glory na ipinupukol sa kanya ng iba. Hindi kailanman nagkaroon ng sariling pangalan, kailan kaya siya magiging si Sujayan An? Biglang lumitaw si Lubuyan sa tabi niya, nag-aalala ring nagtanong kung ano ang nangyayari kay Hingret Lu. Ayaw ni Sujayan An na masakop ng glory ng sinuman, at lalo na ayaw niyang maging dekorasyon ni Lubuyan. Ito ay tila mahirap intindihin para kay Lubuyan, bakit hindi mas maganda na tulungan ng asawa ang kanyang asawa na matupad ang pangarap niyang magsulat ng nobela. Sa huli, si Shen Yuchuan ang nagpalawak ng pananaw ng taong pinangarap niya. Kung lahat ng pangarap ni Sujayan An ay matutupad ni Lubuyan, hindi mararamdaman ni Sujayan An ang tagumpay, at wala siyang lugar para ipakita ang kanyang halaga. Sa pakiramdam ng pagkabagot, si Sujayan An ay nagtungo sa tindahan ng libro upang maghanap ng inspirasyon, at kasabay nito, dalawang kakaibang kamay ang nagkasabay na humawak sa isang libro. Matapos ang ilang pag-uusap, nabawasan ang pagkabahala ni Sujayan An. Nakatanggap ng mensahe ang Ginoo at umalis kaagad. Ang Ginoong tinawag na Kang Zong sa tawag kanina ay nakaupo sa tapat ng direktor na si Go. Sabay nilang tinalakay ang script. Matapos basahin at balikan ang script, napansin nila na hindi pa sapat ang pagpapahayag ng emosyon sa script at kailangang ayusin. Maaari silang makipag-ugnayan sa may akda ng Taoran Literary Association para sa pagbabago. Bukod pa rito, kailangan din nilang kumpirmahin ang mga artista sa lalong madaling panahon. Lumapit si Kang Zong sa assistant ni Hanrixi, inaalok si Hanrixi na pumirma ng kontrata. Kahit na hindi pa nababayaran ang lahat ng penalty sa kontrata sa Lu Group, patuloy na hinihimok ng assistant si Hanrixi na makipagkita para makipagnegosasyon. Dahil dito, nagkaroon ng pagbabago ang mga bagay-bagay. Sa malaking bayad, magandang proyekto, at ingranding seremonya ng pagpirma, masayang nagtutulungan sina Hanrixi at si Kang Feitan ng Ruijin Group. Nahulog sa isang malikhaing pagkalito, nagpasya si Sujayan An na huminto muna sa pagsusulat. Hindi niya maaaring patuloy na isulat ang tungkol sa kanya at kay Lubuyan matapos ipaliwanag kay President Lu. Agad na nalungkot si President Lu dahil maraming mambabasa ang sumusubaybay sa literary website dahil sa nobelang ito. Ang paghinto ni Sujayan An ay nagdulot ng pagkabahala sa interes sa literary website. Si Chen Quan sa oras na ito ay nagulat kay President Lu, walang gustong gumawa ng adaptasyon ng script ng pelikula. Mahirap ngunit hindi nagugustuhan ng tao, ngunit si Sujayan An ay nangangailangan ng oras para ayusin ang kanyang sarili, kaya agad siyang nagkusang tanggapin ang gawain. Si Lubuyan ay nasa bahay nanonood ng paliwanag tungkol sa relasyon ng mag-asawa. Sinasabi sa GI na kailangan mong intindihin at bigyan ng espasyo ang kabilang partido. Kailangan mong intindihin ang kabilang partido, 2 buwan lang naman iyan. Normal lang na gusto ni Sujayan An na lumabas at paunlarin ang sarili. Kaya hindi pwede, masyadong mahaba ang 2 buwan, hindi kaya ni Lubuyan. Si Luke Xiaoxi ay mayroon na namang bagong audition, at si Jiang Shaokai ay sumama sa kanya ayon sa usapan. Sa pagkakataong ito, nag-audition siya para sa isang flirty na babae. Sa harap ng kamera, hindi siya nahihiya at napakakomportable, ngunit pagkatapos ng audition, lagi niyang hinihila ang kanyang kwelyo. Pinuri ng direktor ang kanyang mahusay na kondisyon. Sa fitting room, nagpalit siya ng ordinaryong damit nang biglang lumitaw ang direktor, hinawakan ang kamay ni Luke Xiaoxi, at malabong tinuruan siyang ilabas ang kanyang instinct. Malinaw na panggugulo ito. Sa unang pagkakataon, binalaan ni Luke Xiaoxi ang direktor, ngunit hindi pa rin nagbago ang direktor. Sa pangalawang pagkakataon, direkta siyang sumipa sa maselang bahagi. Mabilis na dumating si Jiang Shao, kainang marinig ang ingay, nakita niyang sinasaktan ni Luke Xiaoxi ang isang tao. Mabilis siyang lumapit para pigilan, ngunit naintindihan niya na ang dahilan ay dahil gusto ng direktor na gahasain si Luke Xiaoxi. Ang pagpigil niya ay agad na naging paghataw, kasama ang pagsipa, na nagdulot ng malakas na sigaw ng direktor. Nakita ng mga staff ang dalawa at mabilis silang tumakas. Buong pasasalamat na hinalikan ni Luke Xiaoxi ang pisngi ni Jiang Shaokai at muling nag-schedule ng susunod na audition. Sa wakas ay nagkasundo din sina Lubuyan at Sujayan An sa pagpunta sa business trip sa loob ng 2 buwan. Kailangan lang ni Sujayan An na kumpletuhin ang listahan ng mga gagawin ng mag-asawa bago siya makapagtrabaho. Bilang isang patas na kapalit, kailangan ding pumayag ni Lubuyan na magsuot ng cute at inosenteng magkaparehong damit kasama si Sujayan An. Sabay silang nagbisikleta sa dalampasigan, dahan-dahang naglakad at nag-usap. Sinabi ni Lubuyan kay Sujayan An na lagi siyang ang pinakamatapat niyang tagahanga. Dumating si Director Go sa Taoran Literary Association. Agad siyang tinanong ni Jiang Shao ay tungkol sa pagpili ng artista para sa bagong dula at masigasig niyang inirekomenda si Luke Xiaoxi.
Sa audition, lumabas si Luok Xiaoxi na may malungkot na mukha, pagkatapos ay bigla siyang sumigaw sa tuwa dahil napili siya, na ikinagulat ni Jiang Shaokai. Kinabukasan bago umalis, maraming inihanda si Lubuyan para kay Sujayan-an ng paisa-isa. Ngunit kinabukasan nang lumabas si Sujayan-an ng bahay, hindi niya nakita si Lubuyan, kaya lumabas siya upang tingnan kung ano ang ginagawa nito. Lumalabas na inayos na ni Lubuyan ang lahat para sa kanyang paglalakbay mula pa kaninang umaga, at masasabing ang lahat ay dekalidad. Ang isang motorhome ay hinati-hati ayon sa paggamit, maluwag at maliwanag ang loob, at ang katulong ay nagtapos din mula sa isang culinary school. Bihasa sa 8 pangunahing uri ng pagkain, kayang maglinis at magluto, at maging ang driver ay dating sundalong espesyal na nagtatrabaho para protektahan siya. Nadiskubre ni Jiang-an na ginulat siya, dahil sa pagdating niya sa set na may ganoong kalaking grupo, iisipin ng hindi nakakaalam na siya ang pangunahing aktres. Paano niya maitatago ang kanyang pagkakakilanlan upang matuto at makakuha ng karanasan? Kaya, ang sasakyan ng pamilya ay naging bus, ang chef ay naging baon, at ang gwardiya ay naging Xiaoxi. Walang dalang kahit ano si Jiang-an maliban sa kanyang bagahe para makipagkita kay Xiaoxi sa istasyon ng tren, at pagkatapos ay magkasama silang pumunta sa Lishi City para sumama sa cast. Bago siya umalis, nagtatag din sila ni Buyan ng 3 bagong alituntunin. Huwag pumunta sa set, huwag mag-imbestiga sa set, at huwag mag-invest. Gusto niyang manatili sa set ng 2 buwan sa normal na paraan. Sa sariwang Luntiang Bayan, sa wakas ay nagsimula na ang shooting ng pelikulang Pi kapag huminto ang oras. Unti-unting nagtipon ang lahat ng staff, at matagumpay na nakakuha ng tirahan sina Jiang-an at Xiaoxi. Ang malaki at maliwanag na silid ay nagpapakita ng isang payapang espasyo, at sa wakas ay nagsimula na ang buhay ng cast. Maaga sa umaga, ibinigay ni Jiang-an ang kanyang binagong script sa direktor para sa pagsusuri, at lubos itong pinahahalagahan ng direktor. Ipinakilala siya sa mga pangunahing scriptwriter ng cast, at nakilala din ang pangunahing aktres ng pelikula na si Ruoxi. Nagkatinginan ang dalawa at kumislap ang mga kidlat. Kinagabihan sa pagbabasa ng script, detalyadong ipinaliwanag ni Jiang-an ang binagong bahagi sa lahat. Kung may pagkakamali, maaari itong ituro kaagad ng lahat. Hindi inaasahan, si Ruoxi, na kadalasang hindi dumadalo sa pagbabasa ng script, ay biglang lumitaw sa eksena ngayon, hawak ang script at sa loob lamang ng ilang pangungusap, halos tinanggihan ang lahat ng pagbabago ni Jiang-an. Hindi nakayanan ni Xiaoxi ang galit pagkatapos marinig ito, at galit na galit. Matapos siyang aliwin ni Jiang-an, kinailangan din niyang magpuyat sa magdamag upang baguhin ang isang bagong bersyon, at si Buyan ay tumawag sa video sa hating gabi upang tulungan siyang baguhin. Paminsan-minsan ay humihingi si Jiang-an ng kanyang payo, at nagkaroon sila ng matamis na gabi na walang tulog na puno ng mga sagot na biglaan. Kinaumagahan, si Ruoxi ay nagsimula ng magalit dahil pala sa kapabayaan ng kanyang assistant na nagdala ng bulaklak na regalo sa kanya. Dinala ito ng hindi sinuri, at sino ang mag-aakala na si Ruoxi ay allergic sa mga liryo, kaya't sinigawan niya ang kanyang assistant sa loob ng bahay. Ang unang eksena sa araw na iyon ay ang komprontasyon sa pagitan ni Xiaoxi at Ruoxi, na tungkol sa isang taong nagtaksil sa isa pa na humaharap. Sa pagkagulat ni Xiaoxi, nagsalita si Ruoxi at biglang itinaas ang kanyang kamay upang sampalin siya. Si Xiaoxi ay nagulat at nagalit. Pagkatapos, ilang eksena pa ang kinunan, at kinagabihan sa silid pahingahan, labis na nalungkot si Jiang-an para kay Xiaoxi habang nilalagyan niya ito ng maskara sa mukha. Naaalala ang eksena kung saan sinigawan ni Ruoxi ang kanyang assistant kaninang umaga. Ang susunod na eksena ay kung saan ipinahayag ng pangunahing aktor ang kanyang pag-ibig kay Ruoxi. Nagtago siya ng isang baukwet ng mga liryo sa likuran, at nang umabot sa kasukdulan ang damdamin, bigla niya itong inabot sa kanya. Hindi tumingin si Ruoxi at inilagay ang kanyang ilong sa mga bulaklak, pagkatapos ay umubo ng malakas at napagtanto na may mali at dali-daling tumakas. Nakatayo si Xiaoxi at Ruoxi sa isang tabi na nagbabasa ng script at mayabang na pumalakpak. Nang muling basahin ang script, kinuha ni Ruoxi ang panyo at pumunta rin upang pumuna, sinasabing napakalaki ng problema sa script ni Jiang-an. Ang isang script ay hindi malinaw na maayos, kung hindi papalitan ang scriptwriter. Idineklara ni Ruoxi na hindi siya magpapatuloy sa shooting. Hindi na matiis ni Jiang-an ang sinasadyang paghahanap niya ng pagkakamali, tutal malapit na rin siyang umalis, hindi na siya nag-aalala, tumayo siya at pinuna ang mga masasamang ugali ni Ruoxi. Muling napukaw si Ruoxi at itinaas ang kanyang kamay upang saktan si Jiang-an, ngunit pinigilan siya ni President Kang. Naalala ni Jiang-an ang lalaki sa bookstore noong araw na iyon na pumili ng parehong libro sa kanya. Lumabas na ang taong ito ay si Kang Ruicheng, ang chairman ng Ruijin Entertainment, ang kumpanyang bagong pumirma kay Ruoxi. Ang taong ito ay magalang, pinigilan si Ruoxi at sinabihan si Jiang-an na huwag mag-alala, walang mali sa kanyang binagong script. Nang gabing iyon, kinausap ni Kang Ruicheng si Ruoxi, at sinabi sa kanya ni Ruoxi na si Jiang-an ay asawa ni Buyan, na ikinagulat ni Kang Ruicheng. Dahil dito, sa mga sumunod na araw, kapag humihingi ng payo si Jiang-an, palaging tumatanggi si Kang Ruicheng, hanggang sa minsan ay hindi sinasadya siyang nagkaroon ng hiwa sa braso.
Mabilis na tumakbo si Jayan An at pansamantalang ginamot ang kanyang sugat gamit ang benda. Tila pamilyar ang eksenang ito. Minsan, may hinabol siyang isang tao na hindi sinasadyang nasugatan at nagkataon din na isang babaeng nakasuot ng maskara ang gumamot sa kanya na pala ay si Jayan An. Gusto niyang magalak, ngunit ang sigaw ni Rooxy ay umalinggaw pa rin sa kanyang tainga. Nang gabing iyon, napanaginipan ni Jayan An na si Buyan ay nakahiga sa tabi niya at talagang namiss niya ito. Nang akmang hahalikan na siya, nagising si Jayan An sa tunog ng alarm clock na nagpapahiwatig na oras na para magtrabaho. Sa isang malalim na daan sa bundok, ilang truck ang nakahinto na may mga tolda at iba't ibang kagamitan sa paggawa ng pelikula na nakatayo sa tabi. Ang mga tao ay parang maliliit na tuldok, tulad ng mga langgam. Bigla, may malakas na tunog na umalinggaw sa gitna ng malinaw na kalangitan. May isang taong kumatok ng kutsara sa takip ng palayok at tinawag ang lahat para kumain, kaya't lahat ay nagtipon. Kumuha si Xiaoxi at Jayan An ng isang mangkok ng sabaw ng repolyo at tofu, at wala nang iba, talagang hindi maganda ang pagkain ng crew. Tiningnan nila ang manipis na sabaw na hindi nila kayang lunukin, habang sa kabilang banda, si Rooxy ay mayroon pa ring 4 na pagkain, ngunit sa mata ni Rooxy, ang mga ito ay hindi pagkain para sa tao. Ang crew ay talagang walang pera, kaya't naiintindihan na hindi nakakasabay ang pagkain. Nagmakaawa ang direktor sa lahat na tiisin muna, kaya't napilitan si Rooxy na simulan ang paguya ng tinapay. Biglang may tumawag kay Jayan An para kumuha ng delivery. Isang brown na oso na nakasakay sa isang dekuryenteng sasakyan ang sumugod sa lugar ng filming, masigla, kaibig-ibig, at medyo makulit, naglagay ng isang parisukat na mesa na may mantel, na puno ng iba't ibang uri ng pagkain at merienda, kasama ang isang maliit na speaker. Inihanda ng brown na oso ang tanghalian para sa kanya. Buong tapang na lumapit na may bilog na tiyan sa paraang maginoo, at inanyayahan si Jayan An na umupo. Sa harap ng masaganang hapagkainan, binuksan ng brown na oso ang speaker, at mula sa isang parisukat na kahon ay nagsimulang magpakalat ng mga talulot ng bulaklak sa hangin. Ang masarap na pagkain, musika, at mga talulot ng bulaklak na magkasama, biglang luminaw ang mundo ni Jayan An. Masiglang inanyayahan ni Jayan An ang lahat na kumain, at lahat ay nagtipon, tanging si Rooxy lang ang patuloy na galit na nginunguya ang malamig na tinapay. Mula noon, karamihan sa mga tao sa crew ay nagkagusto sa oso, dahil sa tuwing darating ang oso, ang pagkain ng crew ay maihahambing na sa normal na buhay. Sa maulang araw, nagsisiksikan ang lahat sa ilalim ng bubong, at walang pwesto si Jayan An para makasiksik. Tahimik na lumitaw ang brown na oso sa likuran niya, hawak ang isang malaking payong para protektahan siya mula sa hangin at ulan. Sa tag-araw, ang lamok ay hindi maliit na abala, dadalhan ng brown na oso si Jayan An ng rose water kapag siya ay nakatutok sa script at ikot sa paligid niya upang patayin ang mga lamok. Kapag mainit ang panahon, mamimigay ang brown na oso ng inumin sa lahat ng miyembro ng crew. Unti-unting naging malapit at konektado ang lahat sa kanya. Hanggang isang araw, hinintay ng brown na oso si Jayan An sa ilalim ng kanyang bahay. Naiinip na nakatayo at nakasandal sa puno tulad ng paghihintay ni Buyan sa kanya sa labas ng kanyang silid. Sa katunayan, ang taong gumawa niyan para sa kanya ay si Buyan. Ngayon ay mayroong isang eksena sa karamihan ng tao, at dahil hindi sapat ang mga aktor, sumali ang mga staff ng crew. Maswerteng napili sina Brown Bear at Jayan An na gumanap bilang mga magkasintahan sa isang eksena. Nang magsimulang mag-shoot ang direktor, tinanggal ni Jayan An ang sombrero ng oso ni Buyan. Ang matagal ng pananabik ay naging halik, mainit at matindi. Sa panig ng panitikang taoran, mayabang na lumitaw si Xiao Kai sa tabi ni Pangulong Du. Upang makita si Xiaoxi, labis na nagsikap si Xiao Kai. Ang pelikulang Hinang Huminto ang Oras ay mayroong sikat na bituin na si Rooxy, kasama ang kontribusyon ng sikat na direktor na si Gu Dao. Iyak na magiging sensasyon ito. Kung bibilhin ng taoran ang mga karapatan sa pagbuo ng nobela ng pelikulang ito, kapag sikat ang pelikula, maraming mambabasa ang pupunta sa website upang magbasa. Bilang kinakailangan na kondisyon para sa pagbili ng mga karapatan ay pera, kusang loob na naghanap si Xiao Kai ng mga sponsor para sa pelikula. Kaya, ang halaga ng advertising ay maaaring gamitin upang bilhin ang mga karapatan, at pagkatapos ay kapag sumikat ang pelikula, maaari pa rin itong kumita. Sa restaurant, nag-imbita ang mag-asawang Buyan kay Xiaoxi sa hapunan, ang isa ay nagbalat ng hipon para sa isa pa. Ang isa ay matamis na kumakain ng hipon, tanging si Xiaoxi lamang ang kumain ng puno ng dog food, talagang hindi niya kayang lunukin, kaya't galit na umalis siya. Nakatanggap kaagad ng tawag si Jayang mula kay Xiao Kai. Sa telepono, lasing na ipinagmamalaki ni Xiao Kai ang kanyang sarili, at hindi magtatagal ay tiyak na sorpresahin niya si Xiaoxi. Tinitingnan ni Kang Ruicheng ang taunang anibersaryo ng pamilya, na may mukha na parang may hindi magandang nangyari. Pinagmamasdan ang eksena kung saan sumasayaw sina Buyan at Jayan An, na talagang isang maganda at talentadong mag-asawa. Biglang pumasok ang assistant at nagtanong, may problema sa pinansyal ang kumpanya, at sinabihan niya ang assistant na huwag palakihin ang bagay. Mayroon pa siyang mga bagay na kailangang asikasuhin, ngunit pagbaba niya ng hagdan ay nakita niya si Buyan na inihatid si Jayan An sa kanyang tirahan. Doon lang nalaman ni Jayan An na magkakilala pala sina Buyan at Kang Ruicheng.
Hindi lamang sila magkakilala, sina Buyan at Kang Ruicheng ay magkaribal din sa mundo ng negosyo, at nadamay din si Jian An sa labanan. Gusto sana ni Buyan na isama si Jian An, ngunit sinabi ni Shen Yuchuan na mayroon siyang kailangang asikasuhin. Wala na siyang magawa kundi iwanan si Jian An mag-isa dito. Pagkatapos maingat na magpaalam ay umalis siya sa Lishui City. Ilang araw pagkaraan, ang pelikulang nang huminto ang oras, ay sinalubong ng isang serye ng mga kakaibang sponsor. Mula noon ang mystical na kwento ng pag-ibig ay pinagsama sa mga tricycle at flat pants ng kanayunan. Ilang araw na kinunan ni Xiaoxi ang kakaiba, awkward, at nakakatawang eksena, at gusto niyang isumpa ang taong nagdala ng kakaibang sponsor na ito. Nang malaman niyang si Xiao, kay ang taong iyon, hindi niya nakayanan ang galit, at nagpasya siyang iwanan ang nakakainis na bagay na ito sa loob ng 2 araw. Nakatayo sa isang tabi si Jian An na nanonood ng kaguluhan, masaya siya nang biglang tumawag si President Kang. Nagkaroon ng problema sa financial chain ang kumpanya ni Kang Ruicheng. Ang pelikulang ito ay pinondohan din ng Ruijin Entertainment, kaya gusto ni President Kang na humingi ng tulong kay Jian An. Nilapitan ni Kang Ruicheng si Jian An, at diretsong inamin sa kanya na may problema sa financial chain ang kumpanya upang matiyak ang pagpapatuloy ng shooting ng crew. Kasabay nito, isinasaalang-alang ang mga problema sa pananalapi. Hiniling ni President Kang kay Jian An na baguhin ang script, bawasan at paikliin ang mga mamahaling eksena upang mabawasan ang mga gastos sa produksyon. Kakaiba na sa pulong na ito ay nakikinig lang si Ruoxi, at sa buong proseso ay hindi siya nagsalita ng kahit isang salita. Kinaumagahan, dinala ni Kang Ruicheng si Jian An sa silid ni Ruoxi. Sa pagkakataong ito, halos magiliw ang saloobin ni Ruoxi kay Jian An, kahit na mapagpakumbabang nagtanong tungkol sa pagganap sa karakter. Tinugunan ni na Jian An at Kang Ruicheng ang kanyang kahilingan, at sila mismo ang nagpakita ng emosyonal na pagganap ng eksena para sa kanya. Habang hindi nila napapansin, lihim na ni-record ni Ruoxi ang pag-arte ni na Jian An at Kang Ruicheng. Kung aalisin ang simula at wakas, ang mga dialogo ay tila puno ng hilig at pagiging tapat. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Jian An, si Buyan ang tumatawag. Sinamantala ni Ruoxi ang pagkakataon habang ang dalawa ay nagpe-perform at hindi nakikinig, lihim niyang sinagot ang tawag at ipinadala ang mga pinutol na mainit na dialogo sa tainga ni Buyan. Sa isang dulo ng telepono ay ang mga mapagmahal na pagpapahayag ng pag-ibig, sa kabilang dulo ay katahimikan. Nagulat si Buyan at labis na nagalit. Matapos niyang ibaba ang telepono, labis na natuwa si Ruoxi, patuloy na pinupuri ang pagganap ng dalawa. Matapos ipaliwanag ang script kay Ruoxi, bumalik si Jian An sa kanyang silid at muling nakatanggap ng tawag mula kay Buyan. Buong tigas niyang gustong bumalik siya, at maliban sa tabi ni Kang Ruicheng, anumang crew ay kaya niyang dalhin siya. May sariling intensyon at layunin si Jian An, at ayaw niyang makuha ang mga ito ng madali sa pamamagitan ng pakikialam ni Buyan. Kaya't dumating siya sa crew na ito, hindi inaasahan na pagkalipas lang ng ilang sandali, sinimulan na naman ni Buyan na kontrolin at asikasuhin ang lahat para sa kanya. Hindi sila nagkaintindihan at parehong galit na ibinaba ang telepono. Nang gabing iyon, binago ni Jian An ang script, kasama si Kang Ruicheng. Muling nakita ang babaeng may headband na matagal na niyang hinahanap, hindi alam kung ito ba ay tadhana o biyaya ng langit. Tumayo si Kang Ruicheng at muling inayos ang headband ni Jian An. Mabilis na dumating si Buyan sa set at pagkapasok niya ay nasaksihan niya ang eksenang ito. Labis na nagalit kaya sinuntok niya si Kang Ruicheng. Agad na namagitan si Jian An, iniisip na baliw talaga ang taong ito. Malayo ang tinakbo para lang sumugod sa set nang hindi man lang nagtatanong at agad nanuntok. Galit si Buyan dahil sa pagiging malapit ni na Kang Ruicheng at Jian An. Ngayon kahit ang headband ay kaya na niyang itali para sa kanya na nagpapakita kung gaano sila ka-intimate. Galit naman si Jian An dahil malinaw na sinabi niya noon na huwag siyang pakialaman o hanapin, ngunit ngayon ay nakalimutan na niya ang lahat. At dahil sa makasarili at walang pakundangan niyang pananakit, sa loob ng maraming taon, si Buyan ay nanatiling isang mapang-api na bully na nag-aakala na tama siya. Nang magtalo si Yan Ying, naging masaya si Yuweng sa palabas, si Ruoxi ay nakatayo sa dilim na nanonood ng kasiyahan. Pagkatapos ng matinding pagtatalo, pareho silang dumaan sa mahabang panahon ng kalungkutan. Madalas na nawawalan ng focus si Buyan sa mga pulong, habang si Jian An naman ay nawalan ng gana kumain at pagod ang isip. Gayunpaman, hindi pa rin nasiyahan si Ruoxi dito. Gusto niyang tuluyang sirain ang dalawa, hindi lang basta mag-away sina Buyan at Jian An ng ilang araw at magkabati ulit. Nilapitan niya ang assistant ni Kang Ruicheng na may halong 3 bahagi ng katotohanan at 7 bahagi ng kasinungalingan. Hindi nag-atubili ang assistant na gawin ang lahat para kina President Kang at Jian An. Patuloy na hindi nag-uusap sina Buyan at Jian An, at talagang hindi komportable ang mga araw na ito. Noong bata pa si Buyan, minsan niyang kinutya si Jian An sa pamamagitan ng school loudspeaker. Naaalala niya noong araw na iyon ay umiyak si Jian An at tinawag siyang manloloko. At ngayon nakasal na sila, tinatawag pa rin ni Jian An siyang manloloko. Hindi inaasahan na pagkalipas ng maraming taon ay binibigo pa rin niya si Jian An ng ganoon. Ngunit saan ito nagmula?
Dahil sa takot na mawala, takot na hindi magustuhan ni Giant Ann, takot sa kawalan ng kumpiyansa sa sarili, kaya't sinubukan niyang ibigay ng hindi tinatanong kung gusto ba talaga ni Giant Ann. Si Xiaoxi ang kusang loob na nanguna sa pagpapayo kay Giant Ann. Si Buyan ay talagang mapang-api at walang lohika, ngunit siya rin ay talagang maalalahanin sa kanyang asawa at matapos makasama si Buyan, si Giant Ann mismo ay naging mas matapang sa pag-ibig. Ipinapakita nito na mahal niya ito, hindi sa pamamagitan ng patuloy na pagtatrabaho upang lokohin ang kanyang sarili. Sa halip na magdusa silang dalawa, bakit hindi subukan ang komunikasyon? Ang Cold War ay laging dapat matapos, kaya bakit hindi maging mas maaga upang mamulaklak ang mainit na tagsibol? Pareho silang sumusubok na tawagan ang isa't isa. Biglang tumunog ang telepono ni Giant Ann. Tila si Kang Ruicheng na naman ang nagpapaalala sa kanya na dumating na ang araw para sa field trip shooting. Nakita ni Yuchuan ang kanyang amo na pagod at nalulumbay lang dahil sa pag-ibig. Ang isang henyo sa negosyo ay parang isang tanga pagdating sa pag-ibig. Habang iniisip niya ito, lalong siyang nagalit at malakas niyang tinanong si Buyan kung mayroong anumang hindi niya kayang ipagsapalaran. Madali ba ang pakiramdam ng isang talunan sa pag-ibig? Ang mga salita ay tumago sa puso at sa huli ay hindi na nakayanan ni Buyan ang matinding pananabik na hatid ng pag-ibig. Hindi siya duwag, naisip niya na kailangan na niyang hanapin ang kanyang asawa. Huli na ang gabi at si Giant Ann ay nakaupo pa rin sa harap ng computer na nagbabago ng script. Marahil ay muli niyang iisipin si Buyan ngayong gabi. Naalala niya na bago siya sumama sa crew, ilang beses na tumakbo si Buyan para dalhan siya ng mga gamit para sa biyahe. Naroon pa rin ang mga bagay na iyon, ngunit ano kaya ang ginagawa ni Buyan ngayon? Maaga pa lang, inanunsyo na ng ulat ng panahon ang malakas na pag-ulan sa ilang lugar. Si Kang Ruicheng, na nakasuot ng suit, ay naghanda upang samahan si Giant Ann upang tingnan ang mga lokasyon ng panlabas na shooting. Ngunit ang kanyang assistant ay lumapit at pinigilan siya, sinabi na may mahalagang bagay si Director Go na kailangang pag-usapan. Sa huli, ibinigay niya ang lahat ng desisyon kay Giant Ann at pinayagan ang assistant na samahan siya sa pagpili ng lokasyon ng shooting. Ang lokasyon ng panlabas na shooting ay isang malaking gusali na napapalibutan ng mga puno, na parang isang lumang, abandonadong construction site. Ang gusaling ito ay napakababagay sa tema ng kwento, kaya nagpa siya si Giant Ann na umakyat sa bubong upang tingnan pa. Siyempre, hinayaan siya ng assistant na maglibot, ito ay ayon sa kanilang gusto. Ang pintuan patungo sa bubong ay maliit lamang, bukod pa rito, ang lugar na ito ay malawak at tahimik. Nang unti-unting dumilim, naging maulap din ang kalangitan, kumuha si Giant Ann ng mga larawan sa paligid ng bubong. Nang bumalik siya sa pinto, nakakandado na ito mula sa loob, malapit ng umulan, tinawagan niya ang assistant, ngunit sinabi ng kabilang linya na mahina ang signal, at kahit sinubukan niya ay hindi niya mabuksan ang pinto, talagang malas. Nagdahilan ng assistant na pupunta siya para humingi ng tulong, ngunit sa katunayan ay patago siyang bumaba at pagkatapos ay tumawag kay Ruoxi para mag-ulat. Gusto nilang si Giant Ann ay mabasa ng ulan at maligaw bago ipaalam kay Kang Ruicheng, upang ang pagsagip sa kanya sa ulan ay maging mahalagang pabor. Pagkatapos ng isang flight, muling nakatayo si Buyan sa harap ng pinto ni Giant Ann. Kumatok ngunit walang sumagot, tumawag siya ngunit dahil sa masamang panahon. Hindi niya ito matawagan ng ilang segundo at wala na siyang marinig, tanging narinig niya si Giant Ann na nagsasabi na siya ay nasa abandonadong gusali. Nagmamadaling umalis si Buyan patungo sa abandonadong gusali, walang pakialam sa anumang bagay. Kakaalis lang ni Ruoxi mula sa labas at nakabalik sa kanyang tirahan. Nang makita niya si Buyan, ang unang reaksyon niya ay pigilan siya. Hindi maaaring masira ang plano dahil sa isang aksidente. Gusto niyang ipare sina Kang Ruicheng at Giant Ann. Niyakap ni Ruoxi si Buyan, nagrereklamo gamit ang walang kabuluhang mga salita. Ngunit sa mata ni Buyan lahat ng ito ay hindi mahalaga. Walang mas mahalaga kaysa sa paglitaw niya sa tabi ni Giant Ann sa sandaling ito. Itinulak niya si Ruoxi at agad na umalis. Nahulog si Ruoxi sa lupa at tinawagan ang assistant ni Kang Ruicheng. Oras na para siya ang maging bayani na magliligtas sa dalaga, titingnan kung sino ang mas mabilis kina Buyan. Sa bubong ng inabandonang gusali, madilim ang langit, bumuhos ang kidlat at kulog kasabay ng malakas na ulan mula sa langit. Nagtago si Giant Ann sa likod ng isang poste. Sa pag-iisip sa madilim na kalangitan, naaalala rin niya si Buyan at ang kanilang laro ng escape room. Hindi niya kayang tiisin ang isang sandali sa dilim, paano siya makakaakyat doon? Gaya ng sinabi ni Giant Ann, pagpasok pa lang ni Buyan sa madilim na pasilyo ay binalot na siya ng takot. Nagsimula siyang huminga ng mabilis, ang kanyang mga binti ay hindi kusang lumambot at sa huli ay napaupo siya sa lupa. Naalala niya ang mga sandali ng kanyang pagkabata, noong dinukot siya at kinulong sa isang madilim na silid na walang nakakapansin, ang sakit na parang kagat ng langgam ay dahan-dahang nilamon siya. Ngayon ay mag-isa na lang siya, maliban kung siya mismo ang pumutol sa pagkakakulong, walang sinuman ang makakatulong. Giant Ann, maghintay ka pa ng kaunti. Sa wakas ay bumukas ang pinto ng bubong. Hindi alintana ni Buyan ang lahat at tinawag si Giant Ann. Ang taong matagal na niyang namimiss sa araw at gabi ay sa wakas ay niyakap niya sa gabing umuulan. Ang matinding pananabik ay bumalot sa isa't isa, at sa katunayan, pareho silang pinahirapan ng pananabik.
Dahil nagmamahalan na sila, walang imposible sa pagbibigay daan o pagbibigay kasiyahan. Kusang inalok ni Boyan na ihatid siya sa kanyang tirahan, at sinabi ni Jayan-an na halos tapos na ang binagong script at gusto na niyang umuwi. Kaya, nagyakapan at naghalikan sila, sa ilalim ng maunawaing tingin ni Kang Ruicheng na huling dumating. Hindi dinala ni Boyan si Jayan-an pa uwi, kundi dumiretso muna sa eskwelahan kung saan sila nag-aral pareho. Sa ilalim ng malaking puno sa berdeng damuhan, binuksan ang kahon na pinangako ni Boyan na poprotektahan. Sa loob ay isang punit na larawan, kung saan naroon ang matabang si Jayan-an noong bata pa at si Boyan na nakangiti. Ang sinabi sa radyo noong araw na iyon ay kalahati lang ng pangungusap ang naipalabas, ang ikalawang bahagi ay hindi niya kailanman nagkaroon ng pagkakataong sabihin. Ngayon ay kailangan niyang sabihin kay Jayan-an, ang unang kalahati ng pangungusap ay walang gustong makipagkaibigan sa isang matabang babae. Ang ikalawang kalahati ay binuksan ni Boyan ang radyo at sinabi, ngunit ako, si Boyan ay gusto siya. Ang pahayag na ito na matagal nang walang paliwanag ay sa wakas ay nalinaw ngayon. Masayang hinalikan siya ni Jayan-an. Matapos magkaintindihan, kusang inanyayahan ni Boyan si Jayan-an na ibahagi ang kanyang kama. Mula noon, si Nagi at Yen Lu ay tunay na nagkatugma. Nang gabing iyon, sa isang kama, lumapit si Boyan sa kanya, at hindi maiwasan ni Jayan-an ang makaramdam ng hiya. Matapos patayin ang ilaw, biglang naging parang takot na ibon si Boyan. Kinaumagahan, gusto ni Jayan-an na magtanong tungkol dito, ngunit umiiwas si Boyan. Hanggang sa tinanong niya si Shen Yuchuan, nalaman niya na malapit na ang kaarawan ni Boyan. Ngunit hindi niya kailanman ipinagdiwang, ang araw na iyon ay ang araw din ng kamatayan ng ama ni Boyan. At sa mismong araw na iyon ay balak niyang ipaliwanag kay Jayan-an ang insidente ng maling pagpapalabas, ano ang kinalaman ng lahat ng ito sa takot niya sa dilim. Hindi maiwasan ni Jayan-an na maghula-hula, pinahahalagahan niya ang pagmamahal ni Boyan para sa kanya, at mas gusto niyang tulungan siyang malampasan ang kanyang takot. Nang tanungin niya si Boyan, doon lang niya nalaman na balak niyang anyayahan si Jayan-an noon para ipaliwanag, ngunit dinukot siya ng mga taong inupahan ng karibal sa negosyo ng kanyang ama. Nang mailigtas siya at nakita niya, sa ilalim ng malaking puno ay isang punit na larawan na lang ang natira. Namatay din ang kanyang ama sa araw na iyon dahil sa sakit sa puso. Iniwan siya ng kanyang mga kamag-anak, kaibigan, at sariling kaligtasan sa iisang araw. Nawala ng pakiramdam ng seguridad si Boyan, at bawat kaarawan niya ay nalulungkot siya. Nang gabing iyon, dumating si Jayan-an na may dalang pantakip sa mata, gustong tulungan si Boyan na hindi matakot sa dilim. Inilagay ni Jayan-an ang pantakip sa mata ni Boyan, kaagad na nilamon ng dilim ang liwanag, inagaw ang lahat ng pakiramdam ng seguridad. Muling kinabahan ang katawan ni Boyan. Mahigpit niyang kinuyom ang lahat ng mahahawakan, sinusubukang lampasan ang takot na parang walang katapusang bangin, ngunit hindi niya nagawa. Dali-dali niyang hinugot ang pantakip sa mata at huminga ng malalim, nilalamon ang kagandahan ng liwanag. Ito ay hindi ang nais makita ni Jayan-an, hindi na maaaring matakot pa si Boyan, ang pagtigil at hindi pagsulong ay magpapanatili lamang sa kanya sa pagkakakulong magpakailanman. Muli niyang tinulungan si Boyan na isuot ang salamin, at marahang sinabi sa kanya na lagi siyang nasa tabi nito. Gumalaw siya ng paisa-isa sa paraang kaibig-ibig, inudyukan siyang bumangon sa dilim, naglalaro ng taguan sa paligid niya. Si Boyan, sa pagitan ng pagkabahala at hindi maitagong kagalakan, ay sumunod sa boses at mga daliring dahan-dahang humawak sa kanya, at gumaan ng malaki ang kanyang pakiramdam. Inabot niya rin sa wakas si Jayan-an sa dilim, ang malaking hakbang na ito ay kapalit ng kusang halik ni Jayan-an, matamis at sulit. Kinabukasan, pag-uwi ni Boyan mula sa trabaho, nakita niyang nag-aayos ng kandila si Jayan-an, at maganda ang kanyang pakiramdam, natutunan na ng asawa niya kung paano mag-ayos ng romantikong kapaligiran para sa pag-ibig. Sa katunayan, ito ang susunod na hakbang sa psychotherapy ni Jayan-an, dahan-dahang pinag-a-adjust si Boyan sa dilim. Ngayong gabi, ang tanging pinagmumulan ng liwanag ay ang ilang kandila sa mesa, papatain niya ang lahat ng ilaw sa villa. Kaya, maaari bang sumayaw si Kimi Boyan kay Emek Jayan-an? Muling dumating ang dilim, mas matindi kaysa dati, muling kinabahan si Boyan, ang kanyang mukha ay naging galit at blanko habang nakatingin sa isang direksyon. Habang siya ay lumulubog sa kumunoy ng takot na hindi niya kayang iligtas ang sarili. Inangat ni Jayan-an ang kanyang mga kamay upang yakapin ang kanyang baywang. Ang kanyang mga kamay ay marahang ipinatong sa kanyang liit. Malinaw na naramdaman ni Boyan na ang kanyang minamahal ay nasa kanyang mga bisig, at unti-unting nawala ang takot. Sa tahimik na silid, tanging silang dalawa ang marahang sumasayaw. Sa dilim na tinulungan ng mga kandila, malinaw nilang nakikita ang mga mata ng bawat isa at lahat ay tila napakaganda. Matapos ang 2 beses na pagkamit ng paunang epekto, lubos na bumuti ang kalagayan ng pag-iisip ni Boyan. Ngayong araw, dinala siya ni Jayan-an sa underground parking lot, kung saan haharapin ni Boyan ang huling pagsubok. Ang parking lot ay malamig at walang laman, matapos mawala ng kuryente ay wala ng ilaw. Lumubog sa malawak na dilim, si Boyan ay tila nahulog sa isang lawa ng yelo. Ang maliit na madilim na silid kung saan siya kinidnap noong bata pa siya, ay tila tumawid sa oras at espasyo, upang lumitaw sa harap niya.
Ang kanyang mga kamay ay nakatali at walang sumasagot sa kanyang mga sigaw para sa tulong, tila inabandona ng mundong ito. Tinawag niya ang pangalan ni Sujayan An sa desperasyon, tanging isang boses na hindi kalayuan o kalapit ang nagsabi sa kanya. Siya ay malaya, walang nagtatali sa kanya, at ang nakaraan ay lilipas din. Hindi niya dapat hayaang guluhin siya ng mga alaala sa matagal na panahon, kailangan niyang hanapin si Sujayan An, siguradong naghihintay siya sa kanya. Binuksan niya ang pinto, sinalubong ang matagal ng liwanag at ang kanyang matalik na minamahal. Nalampasan na ang takot sa dilim, kaya marahil ay dapat ding ipagdiwang ang nalalapit na kaarawan ni Lubuyan. Ang kaarawan mismo ay tiyak na hindi gustong ipagdiwang, agad na ipinaalam ni Shen Yuchuan kay Sujayan An, humihingi ng tulong sa kanya, umaasa na malulutas ang problema sa kaarawan. Pagkatapos ng pulong, bumalik si Lubuyan sa kanyang opisina, nakakita ng isang regalo na kalahating taas ng tao, hindi pa siya kailanman bumili online o tumanggap ng regalo. Nagpakita ng misteryoso ang bagay na ito, kaya agad niyang inutusan si Shen Yuchuan na itapon ang bagay na hindi malinaw ang pinagmulan. Pag-uwi niya, nakita niya lang sina Luok Xiaoxi at Jiang Shaokai, ngunit hindi si Sujayan An. Muli siyang napansin ng kahon ng regalo, ngunit sinabi ni Shen Yuchuan na ipinadala na ito sa basurahan. Ang labi ay naipasok na sa incinerator ngayong araw. Lubos siyang nag-aalala at gustong pumunta sa incinerator, ngunit mula sa likod ay tinawag siya ng boses ni Sujayan An. Buhay pa siya, puno ng alikabok, muntik na silang hindi magkita muli. Niyakap siya ni Lubuyan at humagulgol ng walang boses, parahang hinaplos ni Sujayan An ang kanyang likod, kumikislap ang singsing sa kanyang kamay. Sa mansyon ng pamilya Lu, maingat na pinunasan ang mukha ni Sujayan An. Sinsero niyang hinawakan ang kamay ni Lubuyan, nagmungkahi na ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Simula ngayon, ang kaarawan ay hindi lamang ang araw na namatay ang kanyang ama na sumasakop sa buong araw, kundi magkakaroon din ng ibang mga bagay na magpapasaya sa tao. Sumang-ayon si Lubuyan, naharap na niya ang dilim, kaya wala nang imposible pa. Kaya, matapos hipan ang mga kandila at kumain ng birthday cake, ipinagdiwang niya ang kanyang kaarawan, at bilang regalo, ibinigay niya ang kanyang sarili sa kanya. Pagkaalis sa mansyon ng pamilya Lu, naglakad-lakad sina Jiang Shaokai at Luok Xiaoxi sa tabi ng ilog, hindi niya gustong manatiling nakabitin ng walang resulta. Gusto niya si Luok Xiaoxi, at umaasa rin siyang gusto rin siya ni Luok Xiaoxi. Maaari silang maging isang matamis na mag-asawa. Ang kanyang taos-pusong pagmamahal kay Luok Xiaoxi ay maaaring patunayan ng langit at lupa, ngunit si Luok Xiaoxi ay hindi madaling maloko. Nagbigay siya sa kanya ng ilang kondisyon, sinabing hindi pa huli ang lahat upang mag-isip ng mabuti bago magpasya. Hindi inaasahan na kinabukasan, tumawag si Luok Xiaoxi at tinanong kung ano na ang nangyari, gusto niyang pumunta para tingnan. Naghihintay si Jiang Shaokai sa bar, pagkapasok pa lang ni Luok Xiaoxi. Buong pagmamalaki niyang sinabi na kinansela na niya ang lahat ng membership ng bar. Pangalawa, tinanggal na niya ang lahat ng kontak sa magagandang babae sa WeChat. Pangatlo, agad siyang nag-post ng isang pahayag sa sandaling iyon na sumusumpa na mamahalin niya si Luok Xiaoxi magpakailanman. Matapos magawa ang tatlong bagay na ito, medyo maganda ang pakiramdam ni Luok Xiaoxi, at uminom siya ng kaunting alak kasama ang kanyang bagong kasintahan. Hindi na kailangang sabihin, tiyak na malalasing si Jiang Shao, ay sa malambot na lugar ngayong gabi. Sa Literary Association, biglang nagsumite ng resignation si Chen Suan-Suan, isa siya sa mga matagal ng empleyado na matagal ng sinasanay ni Yidu. Ngayon, bigla siyang nagbitiw, 9 sa 10 pagkakataon ay dahil hindi niya matanggap na si Sujayan An ang umagaw sa spotlight. Ang saloobin ni Chen Suan-Suan ay napakatatag, kung nandoon siya ay wala ako, kung nandoon ako ay wala siya, nailatag na ang kontrata, hindi na siya mapipigilan. Iniisip ang katotohanan na ang taong kanyang ginabayan ay nagtapos sa pagtatrabaho para sa pangkalahatang tagapamahala ng Literary Association ng Peach Blossom. Labis na naiinis ang pangkalahatang tagapamahala do. Si Chen Suan-Suan ay isa rin sa mga nangungunang babaeng nobelista, hindi pa rin na-i-update ang obra ni Sujayan An tungkol sa dominanteng si Tinalikuran na ng Peach Blossom Literary Association ang mga nobelang panlalaki, at ngayon ay nahihirapan ang mga mahuhusay na babaeng manunulat, napakawalang katarungan. Para naman kay Sujayan An, ang kanyang masayang buhay ay umuusad ng mabilis, ginugol niya ang huling 2 araw sa pagtatrabaho sa harap ng computer, plano niyang mag-update ng sabay-sabay, upang magbigay ng biglaang benepisyo sa mga mambabasa. Naglalakad-lakad si Lubuyan sa tabi niya sa kalahating araw. Naririnig na pagkatapos ay gusto na naman niyang magplano ng ad campaign para sa nobela nito. Dali-daling pinigilan siya ni Sujayan An, sa pagkakataong ito ay gusto niyang makita ang tunay na reaksyon ng mga mambabasa, mabuti man o masama ay karanasan. Kaya, kung hindi kailangan ng tulong ng asawa sa pag-promote, sabay silang maghanap ng inspirasyon, hinila siya ni Lubuyan sa kama, at hinalikan ng buong pagmamahal. Hating gabi na, nanatili pa rin si Yidu sa Literary Association, at nag-aalala pa rin sa kinabukasan ng Literary Network, nang biglang may isang serye ng mga numero sa website na nagdulot ng kaguluhan. Mabilis na naging isa ang warm invitation of young Master Lu's wife, lumobo ang bilang ng click ng mga mambabasa. Nag-update talaga si Sujayan An sa hating gabi. Kinaumagahan, si Yidu, habang hinahaplos ang tropeo ng parangal, nakipag-ugnayan kay Sujayan An.
Ang masipag na manunulat na nagpupuyat ay lumitaw pa rin sa opisina ng Pangulo. Nagtipon ang lahat at formal na iginawad ng Pangulo ang Platinum Author Trophy kay Sujayan An. Bukod pa rito, nanguna ang kanyang nobela sa mga chart. Kung umabot sa 100,000 kopya ang pre-order, ayon sa regulasyon ay makakapag-publish na siya ng libro. Ito ang pangarap na matagal na niyang pinapangarap. Nakipag-ugnayan siya sa tapat na mambabasa na si Yin Chaman tungkol sa pag-publish ng nobela ay hindi pa rin siya sigurado. Ipinakita sa kanya ni Yin Chaman kung gaano karaming mambabasa at tagahanga ang mayroon siya. Ang kanyang dating fan group ay lumawak na ngayon sa 1-0 grupo. Pagkababa ng telepono, niyakap ni Sujayan An si Lubuyan, nakababa lang din ng telepono. Ikinuwento niya rin kay Lubuyan ang magandang balita na ito, at kahit hindi siya nagulat, labis din niya itong inaasahan. Pumirma si Chen Xuanxuan sa General Manager ng Peach Blossom Literary Association. Paano niya matatalo si Sujayan An, kaya gusto rin niyang mag-pre-order ng libro sa parehong oras. Ang general manager, sa tabi niya, ay nagpaka-spoiled at nagmatigas, na nagdala ng maraming co-sponsor, at umupa ng sikat na designer para magpinta ng pabalat ng libro. Hindi rin nagpatalo ang panig ni Sujayan An, kung hindi direktang makahingi ng investment kay Lubuyan, hindi ba mas maganda kung ang mag-asawa ang magpipinta ng pabalat ng libro? May mahinang hangin sa tabi ng lawa, kinuha ni Sujayan An ang papel at panulat, hinawakan ni Lubuyan ang kanyang kamay, ginabayan siya upang iguhit ang kanilang larawan sa salamin. Ang makahulugang pabalat ng libro ay natural na umakit ng atensyon. Matapos may ulat ng media, ang kanyang pre-order ay lumampas kay Chen Xuanxuan ng 18 milya. Sa suporta ng Pangulo ng Subeauty, halos masira ng nobela ni Sujayan An ang record ng Literary Network. Si Chen Xuanxuan sa panig ng Peach Blossom Literary Association ay galit at nagmamadali ngunit wala ng ibang paraan. Sa mga ganitong pagkakataon, laging lumilitaw si Hendrixie sa tamang panahon, ang kaaway ng kaaway ay kaibigan. Ipinadala niya ang video na lihim niyang kinunan ni Kang Ruicheng at Sujayan An na nagtatagpo kay Chen Xuanxuan, hindi na kailangan pang gumamit ng militar. Sa pamamagitan lamang ng kamay ng iba, kinabukasan ang balita ay tungkol sa relasyon sa pagitan ni Sujayan An, Lubuyan at Kang Ruicheng. Sa huli, sino at sino talaga ang ipinanganak para sa isa't isa, at sino ang sadyang lumikha ng isang peking imahe upang kumita mula sa dami ng mambabasa. Ang insidenteng ito ay naging sanhi ng pagkansela ng pre-order ng nobela ni Sujayan An, at mabilis na bumaba ang dami ng pre-order. Gayunpaman, ang nakakatuwa ay lubos na pinagkakatiwalaan siya ni Lubuyan at tinalakay kasama si Kang Ruicheng. Nagpa siya ang 3 panig na magkakasamang magpaliwanag sa publiko. Sa press conference, opisyal at tunay na nilinaw ng 3 ang katotohanan, ngunit may ayaw na madaling lumipas ang insidenteng ito, nagsimulang mag-focus ang isang reporter sa mga sensitibong puntos para manggulo. Asawa ni Lubuyan si Sujayan An, kaya bakit siya pumunta sa set ng pelikula ni Kang Ruicheng at nakikipagtulungan pa ng buong pagpapalagayang loob. Ang masayang pakikipagtulungan kay Kang Ruicheng ay nangangahulugan na siya at si Kang Ruicheng ay mga soulmate. Kung gayon, ano ang relasyon niya kay Lubuyan? Hindi na nakinig si Kang Ruicheng nang may pasensya, hindi na rin makatiis si Lubuyan, tinanong niya kung anong pahayagan ang pinagmula ng reporter na iyon. Nang magtanong ang reporter ng mga nakakainis na tanong, labis na hindi nasisiyahan ang 2 malalaking boss, ngunit sa sandaling ito, bumuntong hininga si Sujayan An na parang kailangan niyang magpaliwanag ng isang bagay. Ibinahagi niya sa madla na si Lubuyan at Kang Ruicheng ay palaging matalik na magkaibigan mula sa kaibuturan ng kanilang puso, dahil lamang sa mapagkumpetensyang relasyon sa pagitan ng 2 kumpanya, kaya palagi silang kailangang magkunwari. Siyempre, ang lahat ng nasa itaas ay kasinungalingan, ang intensyon ni Sujayan An ay sabihin sa media na ang kanilang relasyon ay talagang mabuti, hindi na kailangang palakihin ang issue upang magdulot ng gulo. Sa isang sulyap ni Sujayan An, agad na nagkaintindihan ang dalawa. Isang larawan ng 2 magkaaway sa negosyo na magkaibigan ay lumabas sa front page, isang matalinong paraan upang malutas ang panganib. Hindi na kailangang tanungin pa kung sino ang nasa likod ng kaguluhan sa pagkakataong ito. Bumalik sa Ruijin Entertainment, ibinato ni Kang Ruicheng ang telepono at binalaan si Hendrixie na huwag na itong mangyari muli kung hindi ay hindi na nila tatanggapin ang mga taong may hindi wastong pag-ugali. Kahit na nilinaw na ang video, nanatili pa rin ang dungis sa publiko at hindi gaanong tumaas ang bilang ng pre-order ng nobela ni Sujayan An. Tiningnan ni Lubuyan ang data chart at nakaisip ng paraan. Sinimulan niya ang isang live stream upang tunay na muling likhain ang matamis na pang-araw-araw na buhay ni Gi Lu at ng kanyang magandang asawa. Hindi siya naniniwala na ang mga batang lalaki at babae na mahilig kumain ng candy araw-araw ay hindi magiging interesado at magkiklik upang mag-pre-order. Sa simula, si Lubuyan ay malinaw na hindi sanay sa live streaming, ang kanyang pagsasalita ay matigas na parang nagbibigay ng talumpati. Ipinakilala niya sa lahat ang sleeping position ng maliit na halimaw na si Sujayan An sa 4 na direksyon, at muling nilikha ang eksena ng paggising sa bida sa ilalim ng screen na sinasalubong ng hiyawan. Si Sujayan An ay antok pa at hindi alam kung ano ang ginagawa niya, at akmang susugod kay Lubuyan para suntukin. Ngunit nang makabawi, sinikap pa rin niyang mapanatili ang isang seryosong hitsura at batiin ang lahat.
Isang cute at medyo bobo na ekspresyon, at muling isang sunod-sunod na sigaw. Kasabay nito ay mabilis ding tumaas muli ang pre-order ng nobela sa literary network. Sa mga sumunod na araw, patuloy silang nag-live stream ng maraming eksena na muling nilikha mula sa nobela, tulad ng pagdidate sa isang kalsada para sa mga mag-asawa, pagpapakain ng ice cream sa isa't isa, pagtatali ng sapatos ni Sujayan An, at pagkatapos ay napalibutan ng isang grupo ng mga tagahanga at kailangang tumakas sa isang awkward na sitwasyon. Sa bahay, hinugasan niya ang paa ng kanyang asawa, at kahit muling nilikha ang isang eksena sa kama, sa pagkakataong ito ay hindi na makapagpigil ang mga tagahanga. Ang mga direktang pre-order ay mabilis na umakyat, agad na umabot sa 1,000,000, kaya sa wakas ay nailathala ni Sujayan An ang kanyang unang pisikal na libro. Abalang-abala si Jiang Shao Kai sa paglabas ng pisikal na libro ni Sujayan An, at nakatanggap ng malalim na papuri mula kay Sidu. Ngayon, abala siya sa trabaho at nakakakuha rin ng pag-ibig mula kay Luke Xiaoxi. Nang umuwi siya at gusto niyang makipaglambingan kay Luke Xiaoxi, nalaman niyang bumisita ang ama nito kasama ang mga security guard na nakasuot ng itim. Hawak ng ama ni Luo ang isang natitiklop na pamaypay at may suot na gintong kwintas na parang isang mafia boss. Pilit siyang tinanong tungkol sa relasyon ni Jiang Shao Kai at Luke Xiaoxi. Takot na takot siyang nagmamadaling sinabi na kaklase sila, pagkatapos ay mabilis na tumakas. Nakita ng ama ni Luo na hindi siya mukhang disente, matapos siya sa atin ang malandi na nakaraan ni Jiang Shao Kai, nagpasya siyang subukan pa siya ng isang beses. Isang itim na tela ang bumusal sa mata ni Jiang Shao Kai at dinala siya sa isang mainay na teknisyan. Tinanong ng ama ni Luo kung bakit hindi niya inamin ang relasyon nila ni Luke Xiaoxi noong gabing iyon. Nagmamadaling nagpaliwanag si Jiang Shao Kai at pagkatapos ay kusang uminom ng ilang baso ng alak. Pagkatapos ng 3 rounds ng alak, lumambot ang saloobin ng ama ni Luo at nagsimulang magsalita tungkol sa paparating na kamag-anak na si Luke Xiaoyu. Matapos malasing, nagising si Jiang Shao Kai at nakita ang isang kakaibang mukha na nakangiti sa kanya. Dahil sa takot, dali-dali niyang hinanap si Luke Xiaoxi para magpaliwanag. Huwag kang magpanik, pinsan siya ni Luke Xiaoxi. Ang misyon ni Jiang Shao Kai ngayon ay gugulin ang buong araw sa paglalaro kasama si Luke Xiaoyu. Pagkatapos ng isang araw, isinagawa ni Luke Xiaoyu ang mga pagsusulit sa antas ng intimacy. Pagkatapos ay iniulat ang mga resulta sa tatay Luo na ang taong ito ay talagang gusto si Luke Xiaoxi, at anuman ang gawin niya ay isipin niya si Luke Xiaoxi. Matapos makumpleto ang unang 2 round ng pagsubok, nagsimula ang huling hamon. Sino ang mag-aakala na biglang lumitaw si pinsan Luke Xiaoyu at isang nobyo na ipinangako kay Jiang Shao Kai mula pa pagkabata na nagpagalit kay Jiang Shao Kai ng gusto. Nagtaka ang mag-asawang lubuyan kung bakit sila maagang naabisuhan sa iisang kwento at nalaman nilang totoo nga ito. Hinila ni Jiang Shao Kai si Luke Xiaoxi upang makipag-usap sa ama ni Luo para kanselahin ang kasal. Marahil ay dahil sa kanyang sinseridad na umantig sa matanda at sa pagkakataong ito ay handang-handa si Luo na tulungan ang mga kabataan. Matapos silang magkasama ng ilang panahon, kung hindi dahil sa paalala ni Luke Xiaoxi, hindi pa naaalala ni Jiang Shao ay nabilhan siya ng matching ring. Naglakad sila ng magkahawak kamay patungo sa tindahan ng alahas, ngunit hindi nila inaasahan na mahuhuli sila ng nobyo kasama ang kanyang mga tauhan at pagkatapos ay dumating din si Luo. Galit na galit siya at nagsisisi dahil hindi nakumbinsi na kanselahin ang kasal kundi binugbog pa siya. Ang nobyo ay tumatakbo na may kutsilyo sa liig ni Jiang Shao Kai. Sa oras na ito, ang pagpili sa pagitan ng pag-ibig o buhay ay ganap na nakasalalay sa kanya. Napaluha si Jiang Shao Kai at dahan-dahan niyang sinabi na tapat siya kay Luke Xiaoxi. Pagkatapos ay naramdaman niya ang matinding sakit sa kanyang tiyan, inakala niyang mamamatay na siya. Nagpaalam siya kay Luke Xiaoxi at bumagsak sa lupa, ngunit natuklasan niyang wala siyang galos, ganap siyang ligtas. Naintindihan niya na marahil ay nalampasan niya ang hindi inaasahang pagsubok na ito, at sila ni Luke Xiaoxi ay maaaring magkasama magpakailanman. Natagpuan ni Luke Xiaoxi ang pag-ibig, habang si Sujayan An ay may pag-ibig at tagumpay sa kanyang karera. Agad namang inanyayahan ni Lubuyan si Luke Xiaoxi na sumali sa Lumidia, upang tulungan siya sa kanyang karera. Nagpirmahan ng kontrata, naging opisyal na artista, nagsimulang makipag-ugnayan si Luke Xiaoxi sa mga pagsasanay sa physicality at body language. Sa unang araw, ang pagngiti lamang na may 8 ngipin ay nagbigay na ng hirap sa mga bayani. Mahirap ang kanyang landas sa hinaharap, ngunit sa kabutihang palad ay laging positibo ang kanyang saloobin. Sa Peach Blossom Literary Association, si Xidu ay awkward na hindi tulad ng dati, iminungkahi niyang patawarin ni Sujayan An si Chen Xuanxuan. Maaari siyang tawagan pabalik, pagkatapos ng lahat, siya ang kasama ng literary network sa loob ng maraming taon. Nagulat si Sujayan An at malabo niyang naramdaman na may kakaiba. Nang bumalik si Chen Xuanxuan sa Peach Blossom Literary Association, hindi pa nakapagsasalita si Sujayan An, ngunit galit na si Xidu ang sumigaw sa kanya, nawala na ang kanyang dating kahihiyan ng lapitan si Sujayan An para sa pabor. Alam ni Chen Xuanxuan na nagkamali siya, hindi umaasang mapatawad, umiiyak niyang tinawag ang pangalan ng presidente at pagkatapos humingi ng tawad ay naghanda ng umalis.
Hindi inaasahan na si Sujayan An pala ang pumigil sa kanya at nagpatawad sa pagitan nilang dalawa. Nagpapasalamat na lumuha si Chen Suan at mula noon ay masigasig na nagtrabaho sa ilalim ng presidente. Sumikat ang nobela ni Sujayan An. Maraming kumpanya ang gustong bumili ng mga karapatan para gawing pelikula. Sa una, masaya rin si Jayan An. Ngunit pagkatapos ay natuklasan niyang walang alam ang mga kasosyo tungkol sa nobela, kaya kung ibebenta niya ang mga karapatan ng padalos-dalos, kinatatakutan niyang ang mga grupong ito ay gagawa ng masama para sa mabilis na kita. Kaya, sa loob ng ilang sunod-sunod na araw, naging abala siya sa pagtanggap ng mga pinuno ng departamento mula sa mga kumpanya, umaasang makahanap ng isang tapat na kasosyo. Bagaman matagal siyang naghanap ngunit walang nakita, napagod din siya ng labis. Nakita ni Buyan si Jayan An at nasasaktan ang kanyang puso. Gusto niyang buuin ang kanyang sariling koponan para kay Jayan An ngunit tumanggi ito, kaya masakit lang ang kanyang kalooban. Bukod doon, ngayon ay tunay na silang nagmamahalan at nagkakaintindihan, hindi tulad ng dati, kaya gusto niyang talakayin kay Sujayan An ang muling pagdaraos ng isang malaking kasal. Ngunit ang katotohanan ay araw-araw ay umuuwi si Sujayan An at humahalik sa kanyang bisig ng pagod, kaya ipinagpaliban ito. Dumating ang oras ng premiere ng pelikulang When Time Stops, at dinala ni Kang Rui Cheng ang mga imbitasyon upang hanapin ang mag-asawang Lubuyan. Si Sujayan An ay puno ng sigla, ito ang unang pelikula na kanyang sinulat ang script, at si Lubuyan ay dumalo rin dahil nakita niyang masaya siya. Sa premiere, ang pangunahing aktor na si Han Rixi ay kamangha-manghang pinuri ang talento ni Sujayan An. Nang tanungin ng reporter tungkol sa tagumpay ng pelikulang pinagsamahan ni Kang Rui Cheng at Sujayan An, kung magtutulungan pa ba sila sa hinaharap. Kung makakasali siya sa paggawa ng pelikula ng bagong nobela ni Sujayan An, natural na handa si Kang Rui Cheng. Nang tanungin tungkol kay Lubuyan, hinalikan niya si Sujayan An, natural na buong puso niyang sinusuportahan ang kanyang asawa. Patuloy na nakipagkita si Sujayan An sa mga department head na nagnanais na makipagtulungan, karamihan sa kanila ay dumating dahil asawa siya ni Lubuyan, walang nakakita ng halaga sa kanyang nobela. Isang araw pagkaraan, may isang kumpanya ng pelikula at telebisyon ang gustong makipagtulungan, at nakakagulat, iyon ay si Kang Rui Cheng. Siya ay masipag, malinaw ang lohika, at naghanda ng isang komprehensibo at sistematikong plano na ganap na naaayon sa paunang ideya ni Sujayan An, kaya masayang nakipagtulungan. Naghintay si Lubuyan kay Sujayan An sa ibaba ng Peach Blossom Literary Association, at masayang ikinuwento ni Sujayan An sa kanya ang tungkol sa adaptasyon ng pelikula. Nang marinig niyang kumpanya ito ni Kang Rui Cheng, agad na lumungkot ang mukha ni Lubuyan. Paano hindi maiiwasan ni Sujayan An, ganoon din ang pagputok ng nakaraang pagtatalo. Ang isa ay nagsabing hindi niya matatanggap ang gayong mga bagay, ang isa naman ay nagsabing ito ay isang partnership lamang na may magkatugmang pananaw. Sa madaling salita, ang magkabilang panig ay matigas ang ulo at hindi nakikinig sa paliwanag ng isa't isa. Nahila ang sitwasyon sa isang Cold War. Ang pakikipagtulungan ni Sujayan An at Kang Rui Cheng ay tiyak na hindi ikasasaya ni Lubuyan. Lubusang sinuri ni Shen Yuchuan ang kontratang pinirmahan nila, walang butas, kaya hindi na ito mapipigilan. Dahil hindi na mapipigilan, mas mabuting mamuhunan na lang ang entertainment company ng Lu Group at ang Ruijin Entertainment ni Kang Rui Cheng ay magsasama-sama bilang producer. Nakipagkita si Lubuyan kay Kang Rui Cheng at walang pagtutol si Kang Rui Cheng, basta pumayag si Sujayan An ay walang problema para sa kanya. Kinagabihan, naghanda si Lubuyan ng candlelit dinner at dumalo si Sujayan An. Noong una, medyo naiinip siya, abala siya sa paghahanda ng paggawa ng pelikula ng nobela. Sobrang abala na magulo ang kanyang buhok, kaya kung may sasabihin, bilisan na, pagkatapos ay kailangan na niyang magmadali. Sobrang abala na nakalimutan na niya ang kanyang sariling kaarawan, kung hindi dahil kay Lubuyan na nakatanda, marahil ay muntik na niyang makalimutan ang kaarawan na ito. Pagkatapos ng isang pitik, inilabas ng waiter ang isang pink na cake. Sa tabi ng kumikislap na mga kandila ay nakasulat ang Happy Birthday, Wife. Dali-daling hinipan ni Sujayan An ang mga kandila at nag-wish at nagmamadaling umalis. Muling pumitik si Lubuyan at inilabas ang isang cart na puno ng mga regalo, iba't ibang laki ng mga kahon ng regalo na nakatali ng laso at binuksan ni Sujayan An. Mayroong Barbie doll na matagal na niyang gusto mula pagkabata at mayroon ding panulat na ipinangako ni Lubuyan na papalitan sa kanya mula pagkabata matapos niyang hindi sinasadyang masira ito. Ang mga sumunod na regalo ay iba't iba mula sa relo hanggang hikaw. Mula nang lumaki si Sujayan An at unti-unting nagbago, bawat taon ay iniisip ni Lubuyan kung ano ang maaaring kailanganin ni Sujayan An. Naghahanda siya ng mga regalo para sa kanya, kahit hindi sila nagkikita, palagi niyang iniisip siya. Sabik siyang makita siyang muli, sabik na ibigay ang mga regalong ito kay Sujayan An ng personal. Ngayon ay kasal na sila at nagmamahalan tulad ng sa kanyang panaginip, ito ay tunay na isang pagpapala. Dati ay masyado siyang makitid ang isip, hindi niya matanggap si Kang Rui Cheng na lumalapit kay Sujayan An. Ngunit ngayon ay nakausap na niya si Kang Rui Cheng. Sa pagtutulungan nila sa paggawa ng pelikula ng nobela, alam niyang baka hindi magustuhan ni Sujayan An, kaya namuhunan siya, ngunit hindi nakialam sa kanyang opinyon, hayaan siyang makasama rin sa kanilang kwento. Matapos magkasundo, naging komportable ang lahat,
at si Lubuyan at Sujayan-an ay naging malapit at gusto ni Sujayan-an na halikan siya. Ngunit sinira ni Lubuyan ang romantikong kapaligiran sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanya na kumain ng cake, kahit na ang pagpapakain niya mismo ay sapat na upang maging matamis. Dinilaan niya ang cake sa kanyang bibig, binuksan ni Sujayan-an ang kanyang bibig upang kumain, ngunit itinaas ni Lubuyan ang kanyang baba at sa huli ay naghalikan sila. Sa harap ng media, nilagdaan ng screenwriter at ng dalawang producer ang kontrata, nagkamay ang tatlo at binati ang isa't isa para sa maayos na kooperasyon. Sa Taoran Literary Association, nagsimula ang lahat na magtulungan at masiglang pinag-usapan ang proyektong ito. Pinili pa rin ng direktor si Director Go at iminungkahi ni Kang Rucheng na kailangan ng ilang pagsasaayos sa mga detalye ng pelikula, ngunit tumutol si Lubuyan dahil naroon pa rin ang orihinal na bersyon at ganoon din si Sujayan-an, kaya hindi na kailangan ng pagsasaayos. Iminungkahi muli ni Kang Rucheng na kailangan palitan ang pamagat ng pelikula dahil masyadong web literature ang kasalukuyang pangalan na maaaring magpatakot sa ilang manonood. Ngunit tumutol pa rin si Lubuyan dahil ang kanilang matamis na kwento ay nagsimula sa pamagat na ito. Mayroong ilang magkasalungat na opinyon na nagpapatunay na ang lahat ay para sa proyekto. Ngunit tuwing nagbibigay ng mungkahi si Kang Rucheng ay tinututulan ito ni Lubuyan na nagpaparamdam kay Sujayan-an ng kawalang kasiyahan. Nagpasya si Sujayan-an na hingin ang opinyon ng mga mambabasa. Tutol si Chaman sa lahat ng bagay, ngunit ang karamihan ng mga tagahanga ng libro ay sumang-ayon, kaya sa huli ay pinalitan ang pamagat ng pelikula sa Love You in the Contract. Tapos na ang pagpili ng mga suportang aktor, at ngayon ay hinihintay na lamang ang pagtukoy sa mga pangunahing aktor. Lumapit si Hanrixi kay Kang Rucheng, hindi niya hinihiling na gumanap bilang pangunahing aktres, nais lang niya ng pagkakataon na pagbutihin at lagpasan ang kanyang sarili, gusto niyang gumanap bilang kontrabida. Sina Kang Rucheng at Sujayan-an ay masiglang nagtatalo tungkol sa pagpili ng lead actress, habang si Lubuyan sa tabi nila ay tila isang anino, parang nakikisali lang o walang silbi. Dahil inayos na ng Shijin Entertainment si Hanrixi, iminungkahi ni Lubuyan sa panig ng Lu Group na si Luok Xiaoxi ang gumanap bilang lead actress. Medyo nagalit si Sujayan-an at hinila niya si Lubuyan palabas. Pakiramdam ni Lubuyan ay wala itong problema, si Luok Xiaoxi ay kaibigan niya at mabilis siyang umunlad, walang dahilan para hindi siya gumanap. Ngunit naniniwala si Sujayan-an na ang isang magandang akda ay hindi dapat isinasaalang-alang ang koneksyon, kundi ang kakayahan, at kahit na umuunlad si Luok Xiaoxi, hindi bagay sa kanya ang papel na ito. Kung pinilit ni Lubuyan na isama si Luok Xiaoxi, magiging gulo lang iyon. Pagdating ni Luok Xiaoxi sa Literary Association para hanapin si Sujayan-an, nasalubong niya si Sujayan-an pagkatapos nitong makipagtalo kay Lubuyan. Napatulala si Sujayan-an, hindi alam ni Luok Xiaoxi ang sasabihin at tumalikod na lang. Umuwi si Luok Xiaoxi, malungkot na umiiyak sa bisig ni Jiang Shaokai. Kinagabihan, pagod na pagod si Sujayan-an para kausapin si Lubuyan, at nagpasya siyang kausapin na lang kinabukasan. Napakahirap talaga ang pag-angkop ng isang mahabang nobela, sumasakit ang ulo ni Sujayan-an sa pag-i-edit, at ang lahat ng sponsorship na nakuha ni Jiang Shaokai ay puro maliliit na bagay. Hindi ito akma para sa matamis na pelikulang ito. Eksakto sa sandaling iyon, dumating si Jiang Shaokai para hanapin siya, tinatanong tungkol sa nangyari kay Luok Xiaoxi. Hindi pa man siya hinahanap ni Sujayan-an, nauna na siyang dumating. Isang pagpuna na walang paumanhin o pangunawa, ang relasyon ni Sujayan-an at Jiang Shaokai kasama si Luok Xiaoxi ay tila nagkalamat. Ang pakikipagtalo kay Jiang Shaokai ay hindi lamang hindi nagbigay sa kanya ng ginhawa, kundi mas nagpasakit pa ng ulo, kaya dumating si Kang Rucheng para aliwin siya at ihatid siya pa uwi. Ngayon, nagkausap na sila ni Lubuyan. Si Lubuyan mismo ang naghanda ng buong hapagkainan, at nang marinig niya ang ingay sa labas, si Kang Rucheng pala ang naghatid kay Sujayan-an pauwi. Nang buksan ni Sujayan-an ang pinto, nakita niya si Lubuyan na galit, at muling nagtanong tungkol sa kanya at kay Kang Rucheng. Bagaman ito ay isang purong relasyon sa trabaho, inamin niya na nagkamali siya sa pagdududa ng walang basehan, ngunit muli niya itong ginawa na talagang hindi maintindihan. Winagayway niya ang kanyang kamay mula kay Lubuyan at pumasok sa bahay. Nakita ang isang mesa na puno ng maingat na inihandang pagkain. Malinaw na ang gumawa nito ay naglaan ng maraming pagod. Nakalimutan ni Sujayan-an na, kahapon ay sobrang pagod siya. Sinabi niya at ni Lubuyan na mag-uusap sila ng maayos ngayong gabi. Ngunit huli siyang umuwi kasama si Kang Rucheng, gaano man siya nahuli. Ganoon din katagal naghintay si Lubuyan sa kanya. Ang unang ginawa niya pag-uwi ay ipakita ang kanyang kawalang pasensya. Kay Lubuyan, marahil kailangan nilang lumamig. Sa Taoran Literary Association, opisyal na nabuo ang film crew, at para sa kaginhawaan ng komunikasyon, nag-book si Kang Rucheng ng hotel para sa lahat ng pangunahing miyembro. Nang tanungin si Sujayan-an, gusto pa rin niyang manatili sa bahay, kahit na ang lokasyon ng shooting ay nasa Taoran, gusto niyang maglaan ng oras kasama si Lubuyan. Sa mga sumunod na araw ng trabaho, lahat ay napakasigasig at determinado na gawing matagumpay ang pelikulang ito. Sa panahon ng trabaho, nag-usap sina Sujayan-an at Kang Rucheng, abala ang lahat sa paglalakad sa Literary Association. Nilalangoy lamang ni Lubuyan ang kawalang ginhawa at naging labis.
Abalang-abala hanggang gabi, natapos din ni Sujayan-an ang trabaho, at nasalubong niya si Hirooki, na nahihirapan sa kanyang mga linya. Hindi makapag-isip at hinila niya si Sujayan-an sa silid ni Kang Rucheng, mas magiging epektibo kung mag-uusap silang magkasama. Ang kanilang pag-uusap ay nagpatuloy hanggang sa antukin siya, at makatulog ng mahimbing, at nang magising siya ay nasa sofa na siya. Wala na sina Hirooki at Feng Feng, nakakumot siya ng jacket ni Kang Rucheng, hindi siya umuwi buong magdamag. Nagmamadaling umalis ng hotel dahil mailakad pa sila ni Director Go para mag-survey ngayong araw. Dapat siya ang unang nakaisip kay Luboyan na nag-iisang nagpalipas ng gabi, ngunit ngayon ay hindi man lang niya naisip ito. Nang lumabas siya ng silid, may dumaan na miyembro ng film crew. Nakita si Sujayan-an na lumabas mula sa silid ni Kang Rucheng ng maaga sa umaga. Nagsimulang maghula ang lahat kung sila ay nagpalipas ng gabi ng magkasama. Nang dumating si Luboyan sa hotel ng film crew para hanapin si Sujayan-an, bago pa man siya makapanik sa itaas ay narinig na niya ang malakas na usapan ng mga staff ng film crew, kaya sa huli ay hindi na siya nakapanik. Lumipas muli ang isang araw, dumating ang gabi, sa wakas ay bumalik si Sujayan-an sa villa. Muling naghintay ng mahabang araw si Luboyan, ang tensyon ay parang bago ang bagyo. Saan siya natulog kagabi? Mag-isa ba siyang natulog? Bakit kasama si Kang Rucheng? Nasaan man si Kang Rucheng, gaano siya kagaling? Sang-ayon si Sujayan-an sa lahat ng sinabi niya, sa huli, si Luboyan ba ang mahal ni Sujayan-an o si Kang Rucheng? Parehong namuhunan sa nobela, ngunit ang plano ni Kang Rucheng ang pinakamahusay na solusyon, habang ang kanyang ideya ay tinanggihan. Bakit kailangan ng ibang tao ang pangarap ni Sujayan-an para matupad? Kaya ano siya? Kaya, nawalan din ng katinuan si Sujayan-an dahil sa sigaw niya, dahil sa isang nobela araw-araw siyang nagtatrabaho ng husto, naglaan ng maraming pagmamahal. Ito ay hindi nakita ni Luboyan, abala lang siya sa kung sinong lalaki ang kalapit ni Sujayan-an araw-araw. Ano ang kailangan ng ganoong pag-ibig? Ibinalik ni Luboyan ang orihinal na kontrata sa kanya. Ibinalik din ni Sujayan-an ang orihinal na singsing sa kanya. Nagpasya silang magdiborsyo, umatras si Luboyan sa pamumuhunan sa adaptasyon ng nobela. Lumipat si Sujayan-an sa hotel, at ang film crew ay haharap sa malaking kakulangan sa pondo. Dahil kay Sujayan-an, handa si Kang Rucheng na gamitin ang lahat para punan ang kakulangang ito, at sa sandaling ito ay lumitaw si Hanrixi. Ang tulong sa ngayon ay medyo maaga pa. Mas mainam na maghintay kapag mas malala na ang kalagayan ni Sujayan-an. Ang desperasyong iyon ang magiging liwanag ni Kang Rucheng para kay Sujayan-an. Sa wakas ay naghiwalay sina Luboyan at Sujayan-an, at muling pumirma ng kontrata si Hanrixi para bumalik sa Lugroup. Malungkot na nakatayo si Sujayan-an sa tulay, lumitaw si Kang Rucheng, at nagsimulang umamin ng pag-ibig. Lagi niyang naaalala ang babae 3 taon na ang nakakaraan, ang babaeng nakasuot ng maskara na nagbigkis ng kanyang sugat, at ngayon ang babae ay nakatayo sa harap niya, gusto niyang ibuhos ang lahat para sa babaeng iyon. Ngunit sa kasamaang palad, si Kang Rucheng lamang ang nagpaparamdam sa kanyang sarili, sa pagitan ni Sujayan-an at siya ay maaari lamang maging magkaibigan. Sa gabi, kapag ang katuwiran ay nakatulog, ang mga emosyon ay napapalaya, palaging nagdudulot ng kalungkutan. Bago pa man matuyo ang tintang papel ng kasal, bakit naghiwalay agad sila ni Luboyan? May kumatok sa pinto, bumisita ang ama ni Sujayan-an, at lalong lumalim ang kanyang paghihirap at kalungkutan. Wala na siyang kaibigan, wala ng pag-ibig, wala ng karera, halos nawala na ang lahat ng mayroon siya. Ano na ang gagawin niya ngayon? Inaliw siya ng kanyang ama, hinimas ang kanyang likod, ang mga tao ay palaging kailangang dumaan sa paghihirap at kawalang katarungan, minsan ay hindi naunawaan at matigas ang ulo. Sa huli, nasasaktan ang sarili, unti-unting makakahanap ang mga tao ng balanse, makakahanap ng komportableng paraan para sa isa't isa. Sa wakas ay namuhunan ang kanyang ama sa proyekto, upang ang pangarap ng kanyang anak ay patuloy na umusad. Si Sujayan-an mismo ang lumapit kay Luo Xiaoxi, at noong huling beses ay labis na nalulungkot si Luo Xiaoxi. Ano man ang sabihin niya ay hindi siya madaling magbubukas ng pinto. Sa kabutihang palad, may reserbang susi si Sujayan-an sa kanyang bahay, na pumigil kay Luo Xiaoxi na huwag pakinggan ang kanyang paliwanag. Sa mga nakaraang araw ay talagang abala siya hanggang sa makalimutan niya ang lahat, walang mas mahalaga kaysa sa kanyang nobela, hanggang sa makalimutan niya ang kanyang mga kaibigan, makalimutan si Luo Xiaoxi, ang kasama niya sa hirap at ginhawa. Taos puso niyang hiningi ang kapatawaran ni Luo Xiaoxi. Lagi niyang binibigyan ng papel si Luo Xiaoxi, ngunit hindi ang pangunahing papel, binigyan niya siya ng pinakaangkop na papel. Matapos mamuhunan ang kanyang ama, nagpatuloy ang proyekto ng normal. Ngunit patuloy pa ring pinukaw ni Hanrixi si Kang Rucheng, dagdag apoy pa, mapapasa kanya na si Sujayan-an. Ang mga huling salita ay naitype na, at ang huling script ay natapos na rin sa wakas, ngunit si Sujayan-an ay hindi man lang nakaramdam ng kagalakan sa napakalaking tagumpay na ito. Kung wala si Luboyan sa tabi niya, tila naging walang saysay ang lahat ng kanyang ginagawa. Mahal na mahal siya ni Luboyan, si Luboyan ang nagdala sa kanya sa kanilang dating paaralan at malakas na umamin ng pag-ibig. Si Luboyan ang hindi pumayag na umalis siya ng bahay sa unang araw ng kanilang kasal dahil sa paglalaro.
Si Luboyan din ang nasa tabi niya, nag-aalaga sa kanya buong magdamag ng sumasakit ang kanyang tiyan. Lahat ng ito ay si Luboyan ni Sujayan-an. Ngunit ngayon, tila nawala na niya ito dahil sa ilang bagay na tila mahalaga sa kanya. Nabawi na niya si Luok Xiaoxi, ngayon ay gusto niyang hanapin si Luboyan. Sa contact list ng telepono, naroon pa rin ang pangalan ng masamang pera, wealthy scumbag. Nag-aalangan si Sujayan-an kung tatawagan niya ba si Luboyan. Eksakto sa sandaling ito, ipinapalabas sa gihi sina Hanrixi at Luboyan. Pumirma siya ng kontrata para bumalik sa Lu Group at sumama kay Luboyan sa isang event para sa isang brand ng alahas. Sa screen, tinawag silang ki-golden couple ng lahat. Isinuot ni Luboyan ang singsing kay Hanrixi at hinalikan niya si Luboyan. Mapalad na kasal. Sa ilalim ng pagpalakpak ng mga manonood, ang tawag na gustong gawin ni Sujayan-an ay nawalan na ng boses. Unti-unting naging mas interesado si Sujayan-an at patuloy na bumuhos ang kanyang mga luha. Nalaman niya na si In Chaman ay naroon na pala mula noon, at nalaman din niyang ang mga taon ay palaging malapit lang pala. Ang nakakagulat ay kamakailan lang ay patuloy na may mga umalis sa film crew, at sa huli maging si Director Go ay nagpasya ng umalis. Narinig ni Luok Xiaoxi mula sa mga maliliit na staff, na dahil daw kay Luboyan ang mga kumakalat na balita, na sinumang magtrabaho sa film crew na ito ay haharap sa panganib na ma-blacklist. Hindi naniwala si Sujayan-an paano magagawa ni Luboyan ang ganoong bagay. Pinaubayan niya kay Luok Xiaoxi ang isang bagay. Hindi pa nakakalabas ng 2 hakbang si Director Go na bitbit ang kanyang maleta sa hotel nang dumating ang isang truck. Tinakpan ang kanyang mga mata ng itim na tela at direktang dinala siya sa harap ng ama ni Luok Xiaoxi. Ang paraan at pamamaraan ay eksaktong katulad ng sa kanilang pagharap kay Jiang Shaokai. Ginawa ng ama ni Luo ang lahat ng pagbabanta at pamimilit. Sa huli ay hindi na nakatiis at kinailangan ng kumilos, at sa wakas ay sinabi ni Director Go ang totoo. Kalahati ng film crew ay umalis na, kasama na ang chismis na si Luboyan ang nag-blacklist sa buong film crew na si Kang Rucheng mismo ang nagpakalat. Ito ay isang dula na ginawa mismo ni Kang Rucheng. Sinabi na ni Hirooxi sa kanya dati, tanging kapag si Sujayan-an ay nasa pinakamahirap at pinakawalang magawa na sitwasyon, doon lamang siya tutulong upang malutas ang krisis. Sa panahong iyon, si Sujayan-an ay tiyak na magiging lubos na nagpapasalamat sa kanya, at ang pasasalamat na ito ay maaaring maging sanhi upang magpatuloy sila ng magkasama. Dumating ang balita kay Sujayan-an at nalaman niyang si Kang Rucheng pala ay may balak lapitan siya mula pa sa simula. Sa panlabas ay isang ginoo, ngunit sa likod ay nag-iisip kung paano sirain ang kanyang relasyon kay Luboyan. Nakakatawa na naloko talaga siya, kaya ngayon ang pinakaagarang bagay ay ang hanapin ang kanyang Luboyan. Pumunta siya sa kumpanya upang hanapin si Luboyan, ngunit itinapon siya ng security guard palabas. Tila si Luboyan ay desididong hindi siya makikita. Nang nag-aalala si Sujayan-an kung paano niya makikita si Luboyan, sinabi sa kanya ni Kang Rucheng na may masiglang mukha, na napaniwala na niya ang lahat ng pangunahing creative team ng film crew na bumalik. Umaasa siyang matutuwa at magpapasalamat ng husto si Sujayan-an, ngunit mabilis lang na nagpahayag ng pasasalamat si Sujayan-an at pagkatapos ay nagpatuloy sa paghahanap kay Luboyan. Sa pinangyarihan, napapalibutan si Sujayan-an ng mga tao, mga flash at mikropono sa paligid niya, ngayon siya ang bida rito. Bukod sa media, marami ring tagahanga, pati na si Luboyan na nakatayo ng malayo sa karamihan. Matapos makumpleto ang lahat ng formal na G&A, malakas na hinanap ni Sujayan-an si In Chaman. Sa gitna ng karamihan, tinawagan niya si Luboyan, at ang tunog ng telepono na nagmumula sa malayo ay nakakuha ng atensyon ng lahat. Nilapitan ni Sujayan-an si Luboyan, pagkatapos ng ilang araw na hindi pagkikita, ang pananabik ay parang alon na bumubulwak sa kanyang puso. Marahil kapag nawala na lang natin ang isang tao, malalaman natin kung gaano natin sila kamahal. Hindi niya kayang wala si Luboyan, at mahal na mahal din niya si Sujayan-an. Tapusin na natin ang pagtatalong ito dito, wag na nating guluhin pa. Sa gitna ng sigawan at palakpakan ng lahat, hinalikan ni Sujayan-an si Luboyan sa labi. Si Kang Rucheng na nakatayo sa likod ng entablado na may hawak na bulaklak at si Hanrixi ay parang nawala ng mundo. Umalis na silang lahat. Umalis si Kang Rucheng, dala ang pagsisisi at di natupad na pag-ibig niya kay Sujayan-an at lumisan mula sa isla ng Daoran. Nasasaktan si Hanrixi dahil kay Luboyan ay nagawa niya ang lahat ng ito. Ngunit sa huli ay wala siyang natanggap, sa halip ay lalo pa niyang naitulak palayo si Luboyan. Hindi pa nakita ni Shen Yuechuan si Hanrixi na ganoon kadismaya, parehong naaawa at galit. Sa mata ni Hanrixi ay si Luboyan lamang ang nakikita. Kailan pa kaya lilingon si Hanrixi upang makita ang lahat ng ginawa ni Shen Yuechuan para sa kanya? Kapag lumingon lang si Hanrixi, tiyak na mahahanap niya si Shen Yuechuan. Matapos magkabati sina Luboyan at Sujayan-an, tuwang-tuwa ang parehong panig ng mga magulang. Maaaring mahirap ang kanilang pinagdaanan, ngunit gusto nilang muling magpakasal, isang maganda at marangyang kasal. Gayunpaman, kailangan pa nilang maghintay hanggang matapos ang shooting ng nobela ni Sujayan-an, at ang mahabang paghihintay na ito ay tunay na isang pagpapahirap. Pumapasok sa trabaho si Luboyan, habang si Sujayan-an ay kailangang magtrabaho sa set ng pelikula araw-araw.
Magkalayo ang mag-asawa ng ilang araw, matagal nang nakapili si Luboyan ng wedding gown, ngunit hindi pa rin nakakabalik ang nobya. Hindi na siya makapaghintay, kaya tinawagan niya si Shen Yuechuan para ihanda ang kotse. Gusto niyang pumunta sa set ng pelikula para hanapin si Sujayan An. Bitbit ang singsing, sumakay siya sa kotse papunta sa set ng pelikula, ngunit hindi niya inaasahan na dahil sa mga batang naglalaro sa kalsada ay biglang preno ang kotse. Matapos mawalan ng malay si Luboyan at magising, nawalan siya ng alaala, hindi niya naaalala ang mga pangyayari sa nakalipas na 3 buwan. Nang sa wakas ay natapos ni Sujayan An ang kanyang trabaho at bumalik sa bahay, nakita niya ang ganoong si Luboyan. Galit niyang tinanong siya tungkol sa kanyang pagpunta sa bar, na nangyari noong panahong nagsisimula pa lang silang magsama, at wala siyang inspirasyon sa pagsusulat kaya nakipag-bar hopping siya kay Xiaoxi para magsanay. Ang makitid ang isip na si Luboyan ay natural na hindi natuwa, at kung gusto niyang magpanggap na nawalan ng alaala, handa rin si Sujayan An na sumama sa laro, gusto niyang tingnan kung gaano katagal ito magpapanggap. Ang senaryo ay naulit muli, maging ang mga salita ay halos pareho. Dumating si Sujayan An sa silid ni Luboyan. Talagang wala siyang kahit anong gamit doon, ang kwento ay bumalik talaga sa 3 buwan na ang nakalipas, panahong hindi pa sila magkakilala. Pinagtabuyan siya ni Luboyan palabas ng silid, ngunit umasa siya sa kanyang alaala at nagsulat ng isang nobela, nakakatuwang napakalakas ng boses, na nagtulak kay Luboyan na yakapin siya pabalik sa silid tulugan. Ngunit sino ang mag-aakala na niyakap siya ni Luboyan para ilagay sa kama, ngunit hindi niya binitawan ang kamay nito, sinabing dahil matagal na silang mag-asawa at malalim na ang kanilang damdamin, kailangan nilang matulog ng magkasama. Kinaumagahan, pagkatapos maligo, nag-agawan pa sila kung sino ang unang maghubad, ang ganoong kalaya at liberal na saloobin ay nagpakaba ng husto kay Luboyan. Naramdaman ni Sujayan An na tila nagiging mas totoo ang lahat, mukhang hindi nagpapanggap si Luboyan na nawala ng alaala. Nagmadali siyang hanapin sina Luok Xiaoxi at Jiang Shaokai para magpaliwanag, pagkatapos ay lumabas ang isang litrato ni na Sujayan An at Jiang Shaokai sa friend circle ni Luboyan. Tama nga, wala pang kalahating oras, dumating na si Luboyan para sunduin si Sujayan An. Ginamit ni na Jiang Shaokai at Luok Xiaoxi ang parehong pananakot at paghimok para payagan si Luboyan na dalhin si Sujayan An. Sa ospital, matapos tingnan ang x-ray, sinabi ng doktor na mayroong periodic amnesia si Luboyan, kaya hindi siya nagpapanggap na nagpalala sa sitwasyon. Nagpunta si Sujayan An sa kumpanya para dalhan ng Kongji si Luboyan at inanyayahan siyang maghapunan kasama siya ngayong gabi. Talagang inihanda niya ang nobela na nagkukwento ng kanilang istorya, dahil nakalimutan niya, isasalaysay niya ang lahat sa kanya. Ngunit hindi dumating si Luboyan, ang dumating ay si Yuechuan. Sinabi ni Yuechuan na isang artista ng kumpanya ang nakipagkita kay Luboyan para pumunta sa Seaside Square. Walang dalang kahit ano si Sujayan An at tumakbo palabas, at natural na dumating din sa Seaside Square. Sa tabing dagat, dahan-dahang umihip ang hangin, naglalakad ang mga tao, ang mga neon lights ay pinalamutyan ang mga puno sa daanan, nililiwanagan ang daan para kay Sujayan An. Biglang may isang grupo ng mga taong sumasayaw sa harap niya, sumasayaw sila at unti-unting pumalibot sa kanya sa gitna, dahan-dahang inakay siya pasulong. Sa harap niya, 2 tao na nakasuot ng costume ng Yin Chaman at isang maliit na halimaw ang nagtanghal, ginagaya ang bawat sandali sa pagitan nila. Dahil sa remote control ng gihi sa bahay, natapakan ni Sujayan An ang paa ni Luboyan, at sa New Year's Eve celebration ng Sucorp, sumayaw sila ng may kagandahan. Nang makalabas sila sa escape room, nagdala siya ng liwanag at init kay Luboyan, at nang sumasakit ang tiyan ni Sujayan An dahil sa regla, nandoon si Luboyan sa tabi niya. Nang uminom siya ng gamot, binigyan siya nito ng candy na may mga halik upang labanan ang kadiliman ng laro ng taguan. Lahat ng ito ay mga mahalagang alaala na sa kanila lamang. Nang maghiwa-hiwalay ang mga tao, si Luboyan ay nakatayo sa gitna ng hangin sa gabi at mga sariwang bulaklak. Ang mga tao sa magkabilang panig ay nagwawagayway ng mga neon light. Lahat sila ay mga kaibigan nila sa mahabang daan. Mayroong sina President Du, Tuan-Tuan, Luok Xiaoxi at Jiang Shaokai, ngunit ang pinakamahalaga ay nandoon siya, ang kanyang Luboyan, na naghihintay sa kanya mula sa harap. Dahan-dahang lumapit si Sujayan An sa gitna ng mga kandila na may hugis puso. Ang mukha ni Luboyan ay puno ng kagalakan at kaligayahan, lumuhod siya sa isang tuhod. Kumikislap ang singsing, ipinahayag niya sa kanya, inalok niya siyang magpakasal, naghalikan sila sa ilalim ng nagniningning na kalangitan, sa ilalim ng pagpapala ng mga kaibigan at pamilya. Sina Tuan-Tuan at President Du ay lalong nagiging natural sa kanilang pagsasama, minsan ay medyo nahihiya pa nga matulog. Samantala, nagbitiw si Chen Yuechuan sa kanyang trabaho dahil gusto nang umalis ni Han Rixi. Nagkaroon siya ng lakas ng loob na magsimula muli, kaya natural lang na nasa tabi niya si Chen Yuechuan. Live na nagpapakitang gila si Luok Xiaoxi habang tinatanggap ang kanyang award, habang si Jiang Shaokai ay palaging nakatayo malapit sa aklatan, buong pagmamalaking sumisigaw na ito ang asawa ko. Samantala, pinag-uusapan ni na Papa Su at Mama Lu ang kinabukasan ng kanilang magiging apo, kung ilan sila at paano sila hahatiin. Patuloy namang umiikot si Sujayan An kay Luboyan, habang nag-i-film ay binabasa niya ang provision guest
74 ng kontrata, na nagsasaad na hindi dapat itago ni Luboyan ang anumang bagay sa kanya. Sa huli, pinag-usapan nila ang takdang panahon, at sabay-sabay silang nagsabi ng nagkakaisa, habang buhay.